Sa pagbubukas ng bagong hotel, sinampal ako ng personal na sekretarya ng asawa ko at kinaladkad ako palabas. Tingnan mo, hinila pa ng asawa ko ang aking damit at sinabing, "Umalis ka o hihiwalayan kita." Ngunit nang dumating ang direktor at tinawag ako, ang boss, namutla agad ang asawa ko. Pinagsisihan ko siya habang buhay. Ang gabi ng pagbubukas ng marangyang hotel ni Gabriel ay napakasaya. Ang maliliwanag na ilaw ay tumutok sa kahangahangang matangkad na gusali. Isang mahabang pulang karpet ang inilagay mula sa dulo ng kalsada hanggang sa pangunahing pintuan. Daan-daang inimbitahang bisita na binubuo ng mga negosyante at opisyal ang pumasok ng may kumpiyansa. Si Gabriel ay nakatayo malapit sa pasukan na nakaliyad ang dibdib. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nasa tugatog na siya ng tagumpay. Tinanggap ng lalaki ang bawat pakikipagkamay at papuri ng may buong pagmamalaki. Sa tabi niya, nakatayo si Lara na sumusuporta. Si Lara ang personal na sekretarya ni Gabriel. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling damit at kapansin-pansing alahas. Kumilos na parang siya ang may bahay sa kaganapan. Sa isang lugar na medyo malayo sa ingay at gulo ng pangunahing pintuan, isang ordinaryong sasakyan ang huminto. Bumaba si Aurora mula sa sasakyan. Nang dahan-dahan, nakasuot siya ng mahabang baro at isang napakasimpleng hijab. Walang alahas na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay malinis din mula sa labis na pampaganda. Ang kanyang hitsura ay malayo sa kaibahan sa mga inimbitahang bisita na nag-uunahan sa pagpapakitang gilas ng kanilang kayamanan. Si Aurora ay dumating na may mabuting hangarin. Gusto niyang makita mismo ang tagumpay ng lalaking naging asawa niya sa loob ng nakaraang 5 taon. Si Aurora ay handang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pinakamataas na pinuno ng isang dambuhalang grupo ng negosyo. Sadyang namuhay siya sa pagiging simple upang maramdaman ni Gabriel na ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng sariling pagsisikap ng kanyang asawa. Si Aurora ang lihim na nagbigay ng malaking pondo upang buuin ang kumpanya ni Gabriel mula sa simula hanggang sa lumaki ito. Palapit ng palapit ang mga hakbang ni Aurora sa lugar ng kaganapan. Ilang inimbitahang bisita na nakakita sa kanya ang nagsimulang magbulungan. Tiningnan nila si Aurora mula ulo hanggang paa na may mapanghamak na tingin. Nagtataka sila kung bakit may isang babaeng nakasuot ng ordinaryong damit ang naglakas loob na dumalo sa prestihiyosong kaganapan na ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Aurora ang lahat ng mga tingin na iyon. Isa lang ang kanyang pinagtutuunan. Iyon ay ang hanapin si Gabriel. Nang mahuli ng kanyang mga mata ang figura ng kanyang asawa na tumatawa kasama ang mahahalagang bisita, naramdaman ni Aurora ang init sa kanyang puso. Nais niyang lapitan ang kanyang asawa upang batiin siya. Ngunit huminto ang kanyang mga hakbang nang biglang sumulpot si Lara at hinarangan ang kanyang daan. Hawak ni Lara ang isang basong may matamis na inumin sa kanyang kanang kamay. Ang tingin ni Lara ay napakatulis at puno ng galit. Alam na alam niya kung sino si Aurora. Alam niya na ang babaeng nasa harap niya ay ang legal na asawa ni Gabriel. Palaging nararamdaman ni Lara na hindi karapat-dapat si Aurora na makasama ang isang matagumpay na lalaki tulad ni Gabriel. Sa mga hakbang na sadyang pinabilis, tuwid na naglakad si Lara patungo kay Aurora nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Aurora na umiwas. Malakas na binangga ni Lara ang kanyang balikat sa katawan ni Aurora. Tumagilid ang basong hawak ni Lara at ang buong nilalaman ng matamis na inumin ay natapon at bumasa sa harap ng damit ni Aurora. Nagulat si Aurora at umatras ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse. Tumulo ang inumin sa marmol na sahig. Biglang natahimik ang paligid nila. Itinigil ng mga inimbitahang bisita ang kanilang pag-uusap at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa halip na makaramdam ng pagkakasala, sumigaw si Lara nang malakas upang marinig ng lahat. "Wala ka bang mga mata? Tingnan mo. Muntik nang madumihan ang damit ko dahil binangga mo ako." "Babae, taga saan ka? Naglakas loob kang pumasok sa ganitong marangyang lugar at gumawa ng gulo?" Sigaw ni Lara habang tinitingnan si Aurora ng may pandidiri.
Sinubukan ni Aurora na pigilan ang pag-aalburoto sa kanyang dibdib. Kalmado niyang tiningnan si Lara at matatag na sumagot, "Ikaw ang sadyang naglakad ng tuwid at bumangga sa akin. Bakit mo naman binabaliktad ang sitwasyon?" At sinisisi ako. Nang marinig ang matapang na sagot ni Aurora, naramdaman ni Lara na siya ay hinamak sa harap ng maraming tao. Umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan, itinaas ni Lara ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng isang malakas na sampal sa mukha ni Aurora. Napakinggan ng malinaw ang tunog ng sampal sa gitna ng katahimikan. Napaurong ang ulo ni Aurora sa isang tabi dahil sa suntok. Kumalat ang init sa kanyang pisngi, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malalim. Lahat ng naroroon ay nanatiling tahimik na nakakita sa pangyayari. Ang kaguluhan ay tuluyang umabot sa tainga ni Gabriel. Dali-dali siyang umalis sa kanyang mga kasamahan at mabilis na lumakad patungo sa pinagmulan ng ingay. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakatayo na basang-basa ang damit at si Lara na hawak ang kanyang sariling kamay na parang biktima. Namula ang mukha ni Gabriel. Labis na nahihiya ang lalaki na makita ang kanyang asawa na dumalo nang may hitsura na sa tingin niya ay nakakababa sa kanyang dignidad. Tiningnan ni Aurora sa mata si Gabriel, umaasa na tatanungin siya ng kanyang asawa tungkol sa kanyang kalagayan at ipagtatanggol siya. "Gabriel, sadyang binangga ako ng babaeng ito at sinampal ako sa harap ng lahat ng bisita," mahinang sabi ni Aurora ngunit malinaw na narinig. Ngunit nawasak agad ang pag-asa ni Aurora. Hindi pinansin ni Gabriel ang paliwanag ng kanyang asawa. Humakbang siya pasulong nang may sumisiklab na galit. Marahas na hinawakan ni Gabriel ang kwelyo ng damit ni Aurora sa balikat at inilapit ito. Ang mga mata ni Gabriel ay nagpakita ng malalim na puot. "Huwag mo akong ipahiya sa mahalagang event ko. Tingnan mo ang hitsura mo. Sinisira mo ang lahat. Si Lara ang pinakamahusay kong empleyado. Hindi ka niya sasalakayin ng walang dahilan. Ikaw siguro ang gumawa ng gulo dahil sa iyong walang basehang selos." Sigaw ni Gabriel sa harap ng mukha ni Aurora. "Pinili mong ipagtanggol ang babaeng ito at sisihin ang sarili mong asawa?" Tanong ni Aurora na may nanginig na boses. Pinipigilan ang matinding pagkabigo. "Anong asawa? Alam mo lang kung paano ako hiyain? Umalis ka na dito ngayon din? O hihiwalayan kita bukas ng umaga?" Banta ni Gabriel nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay marahas niyang tinulak ang balikat ni Aurora hanggang sa muntik nang matumba ang babae. Ngumiti si Lara nang may tagumpay sa likod ni Gabriel. Nanatiling tahimik si Aurora. Yumuko siya, ngunit hindi siya umiyak. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang pasensya sa loob ng 5 taon ay naubos ngayong gabi. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sinuklian ng pagtataksil at ang pinakamasakit na paghihiya. Lumiko si Aurora upang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, pinutol ng ingay ng makina ang katahimikan ng gabi. Isang mahabang hanay ng mga mamahaling itim na sasakyan ang maayos na pumasok sa bakuran ng gusali. Dose-dosenang malalaking guwardiya ang bumaba mula sa mga sasakyan at bumuo ng isang napakahigpit na hanay ng seguridad. Lahat ay nagpipigil ng hininga na naghihintay kung sino ang dakilang panauhing kararating lang. Ang pagdating ng hanay ng mga mamahaling sasakyan ay nagpatindi sa tensyon sa harap ng labi. Agad na pinakalma ni Gabriel ang kanyang galit at binago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang suit. Puno ng pag-asa ang kanyang isip na ang dumarating na bisita ay isang mahalagang tao na magdadala ng malaking kita sa kanyang negosyo. Agad ding inayos ni Lara ang kanyang posisyon. Nagpakita ng pinakamatamis na ngiti na kaya niyang gawin. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang sasakyan na nasa pinakaunahan. Isang guwardiya ang mabilis na lumakad at binuksan ang likurang pinto ng sasakyan. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking may edad na lubos na iginagalang sa mundo ng negosyo. Ang lalaking iyon ay si Ginoong Hernandez. Kilala siya bilang pinuno ng pinakamalaking tagapamahala ng pondo na may kapangyarihan na sirain o itayo ang isang malaking negosyo sa isang iglap. Ang kanyang presensya sa kaganapan
ay isang himala para kay Gabriel. Naramdaman ni Gabriel na mabilis na dumaloy ang kanyang dugo dahil sa tuwa. Agad siyang lumakad nang bahagyang tumatakbo upang lapitan si Ginoong Hernandez. Iniiwan ang kanyang iba pang mga bisita. Magandang gabi po, Ginoong Hernandez. Lubos akong nagpapasalamat na naglaan kayo ng oras upang dumalo sa pagbubukas ng aming lugar. Bati ni Gabriel habang nakayuko ng malalim at inabot ang kanyang dalawang kamay upang makipagkamay. Sumunod si Lara sa likod niya at yumuko rin ng may paggalang. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil kay Gabriel. Hindi man lang huminto si Ginoong Hernandez sa kanyang paglalakad. Hindi niya sinagot ang pagbati ni Gabriel. Hindi ngumiti at hinayaan ang kamay ni Gabriel na nakabitin sa ere. Ang lalaking may edad ay lumakad palampas kay Gabriel na parang wala si Gabriel doon. Biglang tumigas ang mukha ni Gabriel. Nahihiya siya dahil hindi siya pinansin sa harap ng kanyang sariling mga bisita. Matatag na lumakad si Ginoong Hernandez, naghihiwalay sa kumpulan ng tao. Tuwid ang kanyang lakad, patungo sa figura ng babaeng nakatayo pa rin malapit sa labasan. Ang babaeng iyon ay si Aurora. Nabasa pa rin ang damit dahil sa natapon na inumin. Sa harap mismo ni Aurora, huminto ang mga hakbang ni Ginoong Hernandez. Ang pinuno ng isang malaking kumpanya na lubhang kinatatakutan ay pinagdikit ang kanyang mga paa at yumukod ng napakababa sa harap ni Aurora. Ang mga guwardiya na nakahanay sa paligid ng lugar ay gumawa rin ng parehong galaw ng paggalang. Naging napakatahimik ng sitwasyon. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Tinakpan ni Lara ang kanyang bibig dahil sa matinding pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi makapaniwala sa tanawin sa harap niya. Patawad po sa pagdating ko ng huli, boss. Mayroon bang empleyado na naglakas loob na bastusin kayo sa sarili ninyong lugar? Ang boses ni Ginoong Hernandez ay malinaw na narinig at matatag na sumira sa katahimikan ng gabing iyon. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa isip ni Gabriel. Ang tawag na boss at ang pahayag na ang lugar ay pag-aari ni Aurora ay nagpatigil sa paggana ng utak ni Gabriel. Dali-dali siyang lumapit sa kanila na nanlalata ang mga paa. Namutla ang kanyang mukha na walang dugo. Ginoong Hernandez, sigurado akong mali ang pagkakakilanlan ninyo sa tao. Nanginginig ang boses ni Gabriel. Ang babaeng ito ay si Aurora. Asawa ko lang siya na laging nasa bahay. Wala siyang trabaho at walang pera. Hindi siya maaaring maging pinuno ninyo. Dahan-dahang lumingon si Ginoong Hernandez kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay napakatulis at puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Sa harap ng aming pinakamataas na pinuno, ang kumpanya ng pamamahala ng pondo na nagpopondo sa buong pagtatayo ng lugar na ito, na sumasalo sa lahat ng iyong utang sa negosyo, ay ang kumpanya na direktang pinamumunuan ni Ginang Aurora. Ang lupang tinatapakan mo ngayon ay binili gamit ang kanyang pera. Umurong si Gabriel ng ilang hakbang. Nanginginig ng husto ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya si Aurora. Sinisikap na hanapin ang katotohanan sa mukha ng babaeng palagi niyang hinahamak. Kalmado lang si Aurora. Kumakalat ang kanyang aura ng kapangyarihan. Tinatakpan ang pagiging simple ng kanyang damit. Si Lara na nakatayo, nang medyo malayo, ay nagsimulang makaramdam ng matinding takot. Napagtanto niya na sinaktan niya lang ang pinakamakapangyarihang tao ngayong gabi. Itinaas ni Aurora ang kanyang mukha at tiningnan si Gabriel na may malamig na tingin. Wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa tingin mo, ay napakagaling mo, Gabriel. Akala mo ay kaya mo akong itapon na lang. Kanina ay pinapaalis mo ako at nangako ng paghihiwalay. Tinatanggap ko iyon. Pagkatapos ay lumingon si Aurora kay Ginoong Hernandez. Dalhin ang aking papeles sa annulment bukas ng umaga sa kanya. At Hernandez, pakinggan mong mabuti ang aking utos. Kanselahin ang lahat ng uri ng pakikipagtulungan at suporta sa pondo para sa lalaking ito. Itigil ang lahat ngayong gabi din. Agad kong isasagawa ang iyong utos, boss. Sagot ni Ginoong Hernandez habang muling yumuko ng may paggalang. Nataranta si Gabriel. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Aurora. Aurora, hintay ka.
Mag-usap tayo sa loob. Huwag mo itong gawin sa akin. Ngunit bago pa mahawakan ni Gabriel si Aurora, agad siyang tinabig ng dalawang guwardiya at itinulak si Gabriel palayo. Lumiko si Aurora at lumakad patungo sa sasakyang binuksan ni Ginoong Hernandez. Pumasok siya sa sasakyan nang hindi na lumingon pa. Ang mga mamahaling sasakyan ay dahan-dahang lumisan sa bakuran. Iniwan si Gabriel na nasira sa pagsisisi at pagkalito. Ang gabi na dapat ay pagdiriwang ng kanyang tagumpay ay naging simula ng kanyang mahabang pagdurusa. Nakatayo pa rin si Gabriel ng matigas, nakatingin sa walang laman na kalsada, hindi handa na harapin ang katotohanan na ang lahat ay malapit ng maglaho. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumagos sa malawak na bintana ng opisina ni Gabriel sa itaas na palapag ng kanyang gusali ng kumpanya. Gayunpaman, ang liwanag ng araw ay hindi man lang nakakagambala sa kadiliman na bumabalot sa isip ng lalaki. Naglakad-lakad si Gabriel sa likod ng kanyang mesa na may balisang hakbang. Kahit na nakabukas ang aircon sa pinakamababang temperatura, hindi siya nakatulog buong magdamag. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga nangyari kagabi sa harap ng lobby ng kanyang hotel. Ang pagpapahiya sa harap ng daan-daang mahalagang bisita, ang matatalim na tingin ni Ginoong Hernandez, at ang malamig na mukha ni Aurora, ay patuloy na bumabagabag sa bawat hininga niya. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang dibdib at sinakal ang kanyang leeg. Paano kung totoo ang sinabi ni Ginoong Hernandez? Paano kung sa lahat ng panahong ito ay nabuhay siya mula sa awa ng babaeng palagi niyang hinahamak at pinaalis kagabi? Biglang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok si Lara na may kilos na palaging sinasadya upang makakuha ng atensyon. Hindi na niya suot ang damit panloob kagabi, kundi isang napakaayos na damit pang trabaho. Ngunit pinatingkad pa rin ang mamahaling alahas na bigay ni Gabriel. Isinara ni Lara ang pinto at lumapit sa mesa ng kanyang amo. Nakita niya ang mukha ng lalaki na pinagmulan ng kanyang kayamanan ay mukhang namutla at desperado. Alam ni Lara na kailangan niyang gawin agad ang isang bagay bago tuluyang bumagsak si Gabriel at iwanan siya ng walang kayamanan. Nabubuhay si Lara sa pagkuha ng pera ni Gabriel. Nawasak agad ang pinagmulan ng kanyang pera dahil lang sa banta kagabi. Sir Gabriel, tigilan mo na ang pagsasakta ng sarili mo ng ganito, sabi ni Lara sa isang napakalambing at maingat na tono. Nakatayo siya sa likod mismo ng upuan ni Gabriel at nagsimulang dahan-dahang masahihin ang balikat ng lalaking may tensyon. Itinigil ni Gabriel ang kanyang paglalakad at malakas na hinawakan ang kanyang ilong. Paano ako magiging kalmado ngayon, Lara? Narinig mo mismo ang sinabi ni Ginoong Hernandez kagabi nang napakalinaw. Tinawag niya si Aurora na pinakamataas na pinuno sa harap ng lahat. Kung totoo ang sinabi na iyon, ang kumpanya ko ay maaaring masira sa loob ng ilang araw. Lahat ng malalaking pondo ay nagmumula sa kanyang kumpanya ng pamamahala ng pondo. Maaari akong maging pulubi at mawalan ng lahat, Lara. Tumataas ang boses ni Gabriel, na nagpapahiwatig ng matinding takot sa kanyang dibdib. Ngumiti ng bahagya si Lara, na bumuo ng isang tusong ngiti. Naglakad siya paikot sa mesa, at umupo ng kaswal sa upuan ng bisita, na direkta ang tingin kay Gabriel. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaki upang kumbinsihin ito. Sir Gabriel, subukan mong gamitin ang iyong sentido common ngayon. Kailan ka pa naging mahinang lalaki, na madaling madaya, at matakot ng ganito? Pag-isipan mong mabuti. Simula pa nang magkakilala kayo. Nakasama mo na ang babaeng nagngangalang Aurora. Sa loob ng 5 taon. Sa loob ba ng 5 taon na iyon, ay nakakita ka ba ng kahit isang tanda na siya ay may saganang kayamanan? Saglit na natahimik si Gabriel. Sinubukang alalahanin ang kanyang buhay may asawa. Dahan-dahan siyang umiling. Wala. Palagi siyang nagluluto araw-araw. Nagpupunas ng sahig ng bahay. Naglalaban ng aking damit gamit ang kanyang sariling mga kamay. Palagi pa nga niyang tinatanggihan ng husto sa tuwing inaalok ko siyang umarkila ng karagdagang katulong sa bahay. Palagi siyang nakasuot ng napakasimpleng damit. Ang kanyang hijab ay murang damit lang din na binili sa ordinaryong palengke. Hindi siya kailanman humingi ng alahas o mamahaling bakasyon.
Saktong-sakto ang hula ko! Sigaw ni Lara, na may mapagkunwari na tagumpay. Lumapit siya, tinitigan si Gabriel, nang mas matalim, ang taong tunay na may saganang kayamanan, at ganitong kalaking kapangyarihan, ay hindi kailanman papayag na mamuhay. Nang naghihirap na parang isang katulong sa bahay mo, Ginoong Gabriel. Huwag kang maging tanga. Ang isang babaeng tulad niya, ay hindi maaaring maging pinuno ng isang dambuhalang kumpanya. Malamang, ay isa lang siyang kasangkapan, na ginagamit ng ibang tao upang sirain ka. Anong ibig mong sabihin, Lara? Sino ang gumagamit sa kanya? Tanong ni Gabriel. Kumunot ang kanyang noo. Naghahanap ng kumpirmasyon sa kanyang nasirang pagmamalaki. Ito ay lahat ng isang maruming laro sa mundo ng negosyo ng iyong kalaban, Ginoong Gabriel. Ang kalaban na kumpanya ay tiyak na naramdaman na nanganganib sa mabilis na pag-unlad ng iyong negosyo. Nakakabukas mo lang kagabi. Alam nila na ikaw ay napaka-ambisyoso at malakas, kaya nakipagtulungan sila kay Ginoong Hernandez upang sirain ang iyong moral mula sa loob. Sadyang inupahan nila ang iyong asawa na inosente at mahirap, binibihisan siya at binibigyan ng direksyon na parang siya ang pinakamataas na pinuno. Ang tanging layunin ay takutin ka at payag kang isuko ang iyong kumpanya sa kanila. Nang libre ng walang laban, si Aurora ay isang murang bayarang manika lamang. Malamang ay pinangakuan siya ng malaking halaga ng pera upang makisama sa drama kagabi at ipagtaksil ka. Ang mga salita ni Lara ay umagos nang napakabilis na parang tubig na bumabasa sa tuyong lupa sa isip ni Gabriel. Ang pagmamataas ni Gabriel na napakataas ay sabik na nilamon ang bawat panunulsol. Ang mapagmataas na lalaki ay hindi kailanman nais na aminin na ang kanyang tagumpay ay nagmula sa kamay ng isang babae, lalo na ang babaeng sa buong panahong ito ay itinuturing niyang pasanin sa kanyang buhay. Ang paliwanag ni Lara ay tila mas makatwiran at nagtagumpay sa pagliligtas ng kanyang pagmamalaki bilang isang dakilang lalaki sa kanyang sariling paningin. Ang mukha ni Gabriel na kaninang namutla sa takot ay dahan-dahang namula dahil sa sumisiklab na galit. Tama ka, Lara. Napakatalas ng iyong isip. Bulong ni Gabriel habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang mga kamay. Muntik na akong maloko ng kanilang mababang drama. Ginagamit pala ni Ginoong Hernandez ang maruming paraan para agawin ang pinaghirapan ko sa lahat ng panahong ito, at ang walang galang na babaeng nagngangalang Aurora ay naglakas loob na makisali at ipahiya ako sa publiko para lang sa suhol mula sa aking kalaban. Hindi ka dapat matalo, Ginoong Gabriel. Kailangan mong ipakita sa lahat na ikaw ay isang matatag na negosyante na hindi madaling matakot sa ganoong drama. Iputol mo na ang legal na ugnayan mo sa babaeng taksil na iyan ngayon din. Ipakita mo na hindi mo siya kailangan. At ang kanyang kumpanya, muling pinayuhan ni Lara upang painitin ang sitwasyon. Sakto namang sa sandaling iyon. Isang katok sa pintuan ang narinig na pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang opisyal ng batas na nakasuot ng maayos na suit ang pumasok sa silid, na may dalang makapal na folder ng mga opisyal na dokumento. Kalmado siyang lumakad at inilagay ang folder sa mesa ni Gabriel nang hindi nagbibigay ng kahit anong paggalang. Marahas na hinila ni Gabriel ang folder at binuksan ito. Ito ay ang petisyon sa annulment. Kasama ang mga dokumento ng pagpapalaya ng karapatan sa lahat ng pinagsamang ari-arian na nilagdaan na ni Aurora. Tiningnan ng sugo si Gabriel na may blankong mukha at nagsalita sa isang opisyal na tono. Hinihiling ni Ginang Aurora na lagdaan mo ito ngayon, dinang walang anumang kondisyon, ayon sa iyong kahilingan kagabi. Sa pagbubukas, sabi ng sugo, malakas na tumawa si Gabriel. Isang tawa na sinasadya upang itago ang natitirang kaba at ipakita ang kanyang pagiging matalino sa harap ni Lara. Kinuha niya ang kanyang paboritong panulat mula sa mesa. Sabihin mo sa mahirap na babaeng iyon, hindi ako maloloko ng kanyang maruming laro. Ako mismo ang magtatapon sa kanya sa kalye at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang kanyang desisyon sa isang mabilis at mayabang na galaw
Nilagdaan ni Gabriel ang mga papeles nang hindi man lang binabasa ang mga detalye. Pagkatapos ay ibinato niya pabalik ang folder sa abogadong sugo hanggang sa may ilang papel na bahagyang nayupi. Dalhin mo ang mga basurang papel na ito. Palabas ng aking opisina ngayon din. Pinaalis ni Gabriel na may taas noo. Kalmadong inayos ng opisyal ng batas ang mga dokumento. Bahagyang tumango bilang tanda ng formal na paalam. At lumabas sa opisina. Nang isara muli ang pinto, tiningnan ni Gabriel si Lara at tumawa ng may kasiyahan. Naitapon ko na ang tinik sa laman ng aking kumpanya. Simula ngayon, wala nang makakapigil sa akin na magpatuloy sa pagtatagumpay. Ipagdiwang natin ang kalayaang ito. Ngayon din. Lara. Hindi alam ni Gabriel na sa isang marangyang gusali ng opisina na malayo, kalmadong nakaupo si Aurora. Sa kanyang trono, tinanggap niya ang mga dokumentong kalalagdaan lang ni Gabriel mula sa kamay ni Ginoong Hernandez ilang oras pagkatapos. Binasa ni Aurora ang pirma ng kanyang asawa na may napakalamig na tingin. Walang kahit isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. 5 taon ng kanyang tapat na sakripisyo ay sinuklian ng pagtataksil at matinding pagmamataas na napakasakit. Boss, kumpleto na ang lahat ng dokumento at balido na sa batas. Tinanggal niya ang lahat ng proteksyon na ibinigay namin sa kanya nang hindi binabasa ang babala sa loob nito, ulat ni Ginoong Hernandez, habang nakatayo ng tuwid sa harap ng mesa ni Aurora ng perpekto. Inilagay ni Aurora ang dokumento sa kanyang mesa. Dahan-dahang kumatok ang kanyang mga daliri sa makintab na mesa. Tinitigan niya ang labas ng malaking bintana na nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod. Napakagaling. Napakakumpiyansa niya sa kanyang sariling kakayahan. At nararamdaman niyang siya ang pinakamahusay. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng mapagmataas na lalaking iyon nang walang suporta na ibinigay ko sa ilalim ng kanyang mga paa sa lahat ng panahong ito. Simulan ang plano ng pagwasak ngayon din. Hernandez. Hayaan mo siyang maramdaman kung gaano kasakit ang masira at bumagsak mula sa pinakamataas na lugar na narating niya. Ang araw ay nagbago. Tungo sa isang maliwanag na umaga. Ang sikat ng araw ay nagliwanag sa lungsod, na tila nangangako ng isang araw na puno ng swerte at kaligayahan para kay Gabriel. Ngayon ang unang araw ng kanyang kalayaan, bilang isang matagumpay na lalaki, nang walang anino ng isang asawa, na palagi niyang itinuturing na nakakahiya, upang ipagdiwang ang kanyang hiwalayan at patunayan na hindi siya naapektuhan ng banta kagabi. Nagpasya si Gabriel na isama si Lara upang mamili ng mamahaling gamit bago sila pumunta sa opisina. Nais niyang patunayan sa kanyang sarili at kay Lara na ang kanyang kayamanan ay purong kanya at hindi kailanman mauubos. Naglibot sila sa isang pinakamahal na tindahan ng alahas sa sentro ng elite na pamilihan. Nagliwanag ang mga mata ni Lara na puno ng kasakiman habang naglalakad sa loob ng tindahan. Tinuturo ang iba't ibang uri ng brilyanteng alahas at gintong pulseras ng pinakabagong disenyo. Mayabang na inutusan ni Gabriel ang tindera. Nabalutin ang lahat ng mamahaling bagay na itinuro ni Lara nang hindi muna tinatanong ang presyo. Ngumiti ang tindera ng napakabait at yumuko ng may paggalang. Pagkatapos ay sinimulan niyang bilangin ang kabuuang halaga ng mga binili na umabot sa bilyon-bilyong piso sa calculator. Kinalkal ni Gabriel ang bulsa ng kanyang mamahaling suit at kinuha ang isang espesyal na card ng pagbabayad na, sa lahat ng panahong ito, ay naging simbolo ng kanyang kadakilaan sa mga nangungunang negosyante. Ang card na iyon ay walang limitasyon sa paggastos. Ibinigay ni Gabriel ang card sa tindera na may mapanghamak na estilo. Tinanggap ng tindera ang card gamit ang 2 kamay at inilagay ito sa electronic payment machine. Ilang segundo pagkatapos ay naglabas ang makina ng babala ng pagtanggi. Kumunot ang noo ng tindera at sinubukan muling iswipe ang card ng maingat. Pareho pa rin ang resulta. Isang ilaw ng babala ang sumindi sa makina na nagpapahiwatig na tinanggihan ang proseso ng pagbabayad ng sentral na sistema. Patawad po, Ginoo. Ang iyong payment card ay tinanggihan ng naglabas. Mayroon po ba kayong ibang paraan ng pagbabayad upang bayaran ang bill na ito? Tanong ng tindera na may magalang pa ring tono.
Ngunit sapat na upang maramdaman ni Gabriel ang pagkapahiya sa harap ni Lara at ng ilang iba pang customer na nagtingin-tingin. Namula ang mukha ni Gabriel na pinipigilan ang galit at kahihiyan. Pakiramdam niya ay lubos siyang hinamak. Imposibleng tinanggihan. Ang inyong makina ay tiyak na sira o ang inyong sistema ang may problema. Ang card na ito ay walang limitasyon sa paggasta. Subukan mong ulitin ng tama at huwag mo akong paghintayin ng matagal. Sigaw ni Gabriel nang malakas na umalingaw-ngaw sa loob ng tindahan. Sinubukan muli ng tindera ang proseso ng pagbabayad. Ngunit matatag na tinanggihan ng sistema. Nagmura si Gabriel na puno ng galit. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang wallet at kinuha ang lahat ng payment cards mula sa iba't ibang lugar na pag-aari niya. Isa-isang ipinasa ang mga card at inilagay sa makina. At isa-isa ring tinanggihan ang lahat ng mga card nang walang pagbubukod. Nagsimulang lumamig ang pawis sa likod ni Gabriel. Si Lara na nakatayo sa tabi niya ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa at tinitigan si Gabriel na may mapanuring tingin. Dahil wala nang ibang pagpipilian at ayaw ng lalo pang mapahiya, marahas na hinila ni Gabriel ang pulsuhan ni Lara at dali-daling umalis sa tindahan ng alahas habang sinisigawan ang tindera at inaakusahan ang kanilang kagamitan na luma na. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at takot ay nagsimulang bumalot sa isip ni Gabriel sa buong biyahe patungo sa kanyang opisina. Nang dumating ang kanilang sasakyan sa patio ng gusali ng kanyang kumpanya, napakapanggulo ng kapaligiran at hindi tulad ng karaniwan na maayos na mga araw. Ang harap ng opisina ay puno ng maraming tao na nagsasalita nang may mataas na tono at galit. Ang mga empleyado ay tila nagtatakbuhan ng balisa na may dalang mga tumpok ng papel. Nang pumasok si Gabriel sa pangunahing pintuan, agad na lumapit ang kanyang tagapamahala ng pananalapi na namumutla ang mukha at humihingal na parang takot na takot. "Ginoong Gabriel, nasa malaking problema tayo ngayon." Bulong ng tagapamahala ng pananalapi nang hindi man lang bumabati. Ang lahat ng tagapagtustos ng materyales sa konstruksyon ay biglang itinigil ang pagpapadala ngayong umaga. Ang mga tagapagtustos ng bakal, semento, kahoy, lahat ay sabay-sabay na pinutol ang kasunduan sa trabaho ng unilateral at kinansela ang pagpapadala. Sinabi nilang ang garantiya ng pagbabayad mula sa ating panig ay hindi na balido simula sa sandaling ito. Hindi lamang iyon ang problema. Ang telepono mula sa iba't ibang lugar ng pautang ay patuloy na tumutunog ng walang tigil simula pa kaninang umaga. Lahat sila ay humihingi ng agarang bayad sa lahat ng ating mga utang nang walang anumang pagpapaliban. Pakiramdam ni Gabriel ay tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa paligid niya ay tila nawawala at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Itinaboy niya ang kanyang tagapamahala ng pananalapi, tumakbo ng mabilis paakyat sa hagdan patungo sa kanyang opisina. Malakas na isinara ang pinto at agad na kinuha ang telepono sa kanyang mesa. Kinamusta niya ang mahahalagang kontak ng mga kasamahan sa trabaho na sa lahat ng panahong ito ay laging sumusunod at nagpapakita ng respeto sa kanya. Ngunit walang sino man ang sumagot sa kanyang tawag. Lahat sila ay tila nagkasundo na putulin ang komunikasyon sa kanyang kumpanya. Ang pagmamataas ni Gabriel na muling itinayo ngayong umaga ay nawasak na palitan ng isang napakatinding takot. Hindi niya pwedeng pabayaan na masira ang kanyang kumpanya ngayon. Nagmamadali. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at inutusan ang kanyang driver na bilisan ang pagmamaneho patungo sa punong tanggapan kung saan siya nanghiram ng pinakamalaking kapital sa lahat ng panahong ito. Pagdating sa destinasyon, bumaba si Gabriel mula sa sasakyan at hindi pinansin ang mahabang pila ng mga bisita. Diretso siyang sumugod sa opisina ng pinuno ng sangay. Sinubukan siyang pigilan ng ilang security guard. Ngunit nagwala si Gabriel at sumisigaw na binabanggit ang pangalan ng kanyang kumpanya ng mayabang. Nang marinig ang kaguluhan na hindi makontrol sa labas, binuksan ng pinuno ng sangay ang pinto at lumabas sa kanyang opisina. Napakamahina ng mukha ng pinuno ng sangay. Wala ni isang ngiti ng paggalang. Nakaraniwan niyang ibinibigay tuwing sinasalubong si Gabriel noon.
Anong kailangan mo upang gumawa ng gulo sa aming lugar? Ginoong Gabriel, tanong ng pinuno ng sangay, na may napakaplatong tono at hindi man lang nagpapahayag ng pakikipagkaibigan. Anong ibig ninyong sabihin sa pag-freeze ng lahat ng aking payment cards at paghiling ng agarang bayad sa utang ngayon? Ang aking kumpanya ay may napakabilis na paggalaw ng pera. Ang aking negosyo ay kakabukas lang ng maringal kagabi. Ako ay isang prioridad na customer sa lugar na ito. Sigaw ni Gabriel, na hindi tumatanggap sa pagtrato sa kanya. Huminga ng malalim ang pinuno ng sangay na pinipigilan ang pagkasuklam. Pagkatapos ay senyasan si Gabriel na pumasok sa kanyang opisina upang hindi maging sentro ng panonood ang kaguluhan ng ibang mga bisita. Matapos isara ng mahigpit ang pinto, kalmadong lumakad ang pinuno ng sangay sa likod ng kanyang mesa at kumuha ng tumpok ng mga folder mula sa imbakan. Inihagis niya ang makapal na folder sa mesa, sa harap mismo ng mukha ni Gabriel. Patawad po, Ginoong Gabriel. Hindi na kayo ang aming mahalagang customer simula ngayon. Sa lahat ng panahong ito, ang linya ng pautang at lahat ng karagdagang kapital sa napakalaking halaga na tinanggap ng iyong kumpanya ay hindi kailanman namin inaprubahan batay sa tunay na kakayahan ng iyong kumpanya. Paliwanag ng pinuno ng sangay sa isang matatag at matalim na boses. Ang lahat ng pondo na iyon ay maaaring mailabas dahil mayroong suporta at buong garantiya mula sa aming pangunahing customer. Ang ganap na taga-garantor ng lahat ng panganib ng pagkabigo ng iyong kumpanya sa lahat ng panahong ito ay si Ginang Aurora. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso hanggang sa makaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Iyon ay isang malaking kasinungalingan. Wala ni isang sentimo si Aurora sa kanyang buhay. Pakisuri muli ang dokumento. Siguradong mayroong pagkakamali sa pagtatala ng pangalan. O ang inyong sistema ang may problema. Walang pagkakamali sa pagtatala, Ginoong Gabriel. Putol ng pinuno ng sangay na mas tumataas at matigas ang boses. Simula kaninang umaga, formal na binawi ni Ginang Aurora ang lahat ng proteksyon at suporta sa iyong kumpanya. Dahil binawi ang pangunahing garantiya, automatikong itinuturing ng aming sistema na ang iyong kumpanya ay nasa pinakamataas na antas ng panganib ng pagbagsak at idineklara na bigo na matugunan ang mga kinakailangan sa pagbabangko. Mayroon kang malaking tumpok ng utang na walang anumang garantiya sa ngayon. Simula bukas ng umaga, magpapadala kami ng mga opisyal ng batas upang simulan ang proseso ng pagkuha ng lahat ng iyong ari-arian at gusali kung hindi mo mabayaran ang lahat ng utang na iyon ng cash ngayon din. Agad na nanghina ang dalawang binti ni Gabriel. Umurong siya ng hindi namamalayan. Nabangga ang silyang pambisita sa likod niya at malakas na bumagsak sa upuan. Blanko ang kanyang isip. Ang panunulsol ni Lara tungkol sa bayarang babae at ang drama ng mga kalaban sa negosyo na pinaniwalaan niya kaninang umaga ay nawasak ng piraso-piraso sa harap ng katotohanan ng mga legal na dokumento. Si Aurora, ang asawa na palagi niyang hinahamak, sinasaktan ang kalooban at pinaalis ng walang awa kagabi, ay tunay na ang nag-iisang may-ari ng buong buhay niya. Ang lahat ng tagumpay na palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Ang luho na tinatamasa niya kasama si Lara sa lahat ng panahong ito. Lahat ay purong kaloob. Mula sa babaeng hindi niya man lang pinahalagahan. Lumabas si Gabriel sa gusaling iyon na nanlalata ang mga hakbang, kinakaladkad ang kanyang mga paa na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Naghihintay si Lara sa kanya, nabalisa sa loob ng sasakyan. Nang makita ang mukha ni Gabriel na kasing putla ng patay at ang kanyang mga mata na blanko, agad na napagtanto ni Lara na ang banta kagabi ay hindi isang kasinungalingan. Pareho silang nasa matinding panganib at agad na maghihirap. Gayunpaman, ang sakim at tuso na isip ni Lara ay gumana ng napakabilis na lumampas sa kanyang pagkataranta. Hindi siya kailanman papayag na masira at magdusa kasama si Gabriel, habang ang lalaki ay nakaupo na nag-iisip na nagdadalamhati sa kanyang kapalaran. Biglang bumalik ang alaala ni Lara sa isang madilim na imbakan sa opisina ni Gabriel. Naalala niya na mayroong isang lumang bakal na kabinet ni Aurora na naiwan doon.
Ngumiti si Lara, nang tusong sa kanyang puso, napagtanto na ang pagnanakaw ng nilalaman ng bakal na kabinet ay maaaring ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kahirapan at makakuha ng bagong yaman. Iniwan ni Lara ang silid ni Gabriel na puno ng kawalan ng pag-asa. Mabilis ang mga hakbang niya sa pasilyo, patungo sa elevator. Pinindot niya ang pindutan patungo sa pinakamababang palapag, kung saan matatagpuan ang imbakan ng mga lumang gamit ng kumpanya. Madilim, malata, at punong-puno ng makapal na alikabok ang silid sa bawat sulok. Sa pinakadulo ng silid, natatakpan ng tumpok ng walang laman na karton at sirang kasangkapan. May isang medium-size na bakal na aparador. Madalas gamitin ni Aurora ang silid na ito upang magtrabaho ng tahimik habang mahimbing na natutulog si Gabriel sa bahay. Alam na alam ni Lara na laging itinatago ni Aurora ang kanyang napakahalagang ideya sa negosyo sa loob ng bakal na aparador na iyon. Pinunasan ni Lara ang alikabok sa ibabaw ng bakal na kabinet. Tinitigan ang susian ng may tusong ngiti. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang lumang kakilala na nagtatrabaho sa madilim na mundo bilang isang tagabukas ng lihim na kandado at tagapasok sa sistema ng seguridad ng computer. Kinagabihan, nang tuluyan ng tahimik ang gusali ng opisina at nakauwi na ang lahat ng manggagawa sa kani-kanilang bahay, pasimple na bumalik si Lara sa imbakan sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Isinama niya ang lalaking inupahan niya ng mataas na bayad. Ang lalaki ay may dalang bag na may lamang metal na kagamitan at espesyal na electronic device para sirain ang seguridad. Nagtrabaho sila ng tahimik sa ilalim ng dim at limitadong ilaw ng flashlight. Ikinabit ng tagabukas ng kandado ang kangge na detektor sa pinto ng bakal na kabinet. Sinusubukang basagin ang password na nakakandado sa isang high-level security system. Nakatayo si Lara sa likod niya na walang pasensya. Patuloy na sumisilip sa pangunahing pintuan upang matiyak na walang security guard na nagpapatrolya sa gabi sa paligid ng lugar. Matapos ang halos 2 oras ng pagpapawis at pagsisikap ng iba't ibang komplikadong kombinasyon ng numero, isang napakatahimik na tunog ng pag-click ang narinig mula sa loob ng makina ng bakal na aparador. Ang makapal at mabigat na pintuan ng bakal ay unti-unting bumukas. Agad na itinulak ni Lara ang lalaki sa gilid, nang walang pasasalamat, at binuksan ang pintuan ng bakal na aparador ng napakalakas na paghila. Sa loob ng madilim na imbakan, ay mayroong ilang tumpok ng makapal na folder na naglalaman ng mahahalagang dokumento. Sabik na kinuha ni Lara ang lahat ng folder at dinala ang mga ito sa ilaw ng flashlight. Nanlaki ang kanyang mga mata nang basahin ang pamagat ng sulat sa pinakaibabaw na folder. Malinaw at maayos na nakasulat doon. Disenyo ng Diamond Resort. Binuksan ni Lara ang bawat pahina ng papel sa loob, nang pigil ang hininga, kahit na hindi niya gaanong naiintindihan ang komplikadong detalye ng pagkalkula sa mundo ng pagpapaunlad ng negosyo. Nakita niya na ang disenyo na ito ay napakahusay. Naglalaman ito ng mga nakamamanghang drawing ng disenyo. Napakakita-kitang detalye ng pagbabahagi ng kita at isang perpektong plano sa pamamahala ng daloy ng pera. Ito ay isang obra maestra ng pag-iisip ng isang tunay na eksperto sa negosyo. Ngumiti ng napakalawak si Lara hanggang sa makita ang kanyang mga ngipin. Alam niya sa kanyang puso na natagpuan niya lang ang isang kayamanan na magliligtas sa kanyang buhay mula sa banta ng kahirapan. Kinaumagahan, dinala ni Lara ang tumpok ng mga ninakaw na dokumento pabalik sa opisina ni Gabriel. Nakaupo pa rin ang lalaki na nakasandal nang nanlalata sa kanyang upuan, na may gusot na mukha at namamaga ang mga mata. Dahil sa kakulangan ng tulog buong magdamag, ibinagsak ni Lara ang makapal na folder sa mesa ni Gabriel, na gumawa ng malakas na tunog na bumali sa katahimikan ng silid. Nagulantang si Gabriel at tiningnan si Lara na may galit na tingin dahil sa pakiramdam na naiistorbo sa gitna ng kanyang paghihirap. Ngunit hindi pinansin ni Lara ang galit ni Gabriel. Inutusan niya si Gabriel na agad na buksan at basahin ang nilalaman ng folder nang maingat ngayon din ng walang maraming tanong. Sir Gabriel, tigilan mo na ang pag-iyak sa kapalaran ng iyong kumpanya na kasalukuyang nagugunaw ngayon. Tingnan mong mabuti ang natagpuan ko para sa iyo mula sa ilalim ng gusaling ito.
Ito ang tanging susi sa ating kaligtasan. Ito ang pinakamabilis na paraan upang maibalik ang lahat ng iyong kayamanan na inagaw ng iyong mayabang na dating asawa, sabi ni Lara sa isang tono na puno ng kumpiyansa at pagmamalaki sa kanyang ninakaw na resulta. Huminga ng malalim si Gabriel ng tamad at sinimulan niyang buksan ang unang pahina ng dokumento sa loob ng folder. Sa una, nagbasa siya ng may paghamak. Ngunit habang mas nagbabasa siya ng bawat pahina, mas lumalaki ang kanyang mga mata at hindi siya kumukurap. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok na nagbobomba ng dugo sa kanyang buong katawan. Binasa niya ang bawat detalye ng pagkalkula ng target na kita. Ang matalinong plano ng estratehikong lokasyon ng gusali at ang mga target na customer ng matataas na klase. Ito ay isang pinakamalaki at pinakaperpektong disenyo ng negosyo na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya sa pagnenegosyo. Kung ang disenyo na ito ay magiging totoo, ang kita ay maaaring umabot sa bilyon-bilyong piso sa napakaikling panahon. Itinaas ni Gabriel ang kanyang mukha at tiningnan si Lara na may tingin na hindi makapaniwala at namangha. Kilala na niya ang sulat kamay at estilo ng pagkalkula na ito. Ito ay purong resulta ng pag-iisip at pagiging maingat ni Aurora. Paano mo nakuha ang ganitong kahalaga at lihim na dokumento, Lara? Ito ay isang napakagaling na disenyo para sa hinaharap. Wala ni isang butas ng pagkabigo sa pagkalkula nito. Sabi ni Gabriel na nanginginig ang boses dahil sa matinding tuwa na makahanap ng paraan upang makalabas sa kanyang pagkalugi. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, Ginoong Gabriel. Ang pinakamahalaga para sa atin ngayon ay nasa kamay mo na ito at ganap na iyo. Tiyak na si Aurora ay gumawa ng higanteng plano na ito ng palihim sa loob ng maraming taon upang itayo ang kanyang sariling kumpanya ng pamamahala ng pondo. Ngayon na ang oras para agawin natin ang kanyang pinaghirapan. Gamitin natin ang perpektong disenyong ito upang humanap ng malalaking investor mula sa ibang bansa na walang alam sa iyong buhay may asawa. Sa isang napakagaling na disenyo tulad nito, mag-uunahan ang mga investor mula sa ibang bansa upang bigyan ka ng bilyon-bilyong pera. Hindi na natin kailangan ng tulong ni Ginoong Hernandez o ng kumpanya ng iyong dating asawa. Muling pinayuhan ni Lara nang may matinding kasiglahan habang tinatapik ang balikat ni Gabriel. Ang pagmamataas at kasakiman na namatay sa loob ni Gabriel ay muling nagliyab agad. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at takot ay nawala. Napalitan ng mapanira na ambisyon na bumalot sa kanyang isip. Pakiramdam niya, bilang isang malakas na lalaki, mas karapat dapat siyang magpatupad ng dakilang ideya na ito kaysa kay Aurora, na isang ordinaryong babae lamang sa kanyang mga mata. Agad na tinawag ni Gabriel ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na natitira sa labas ng silid. Inutusan niya sila na kopyahin muli ang buong nilalaman ng dokumento nang mabilis. Palitan ang pangalan ng gumawa ng disenyo sa pangalan ni Gabriel at ihanda ang mga materyales sa presentasyon ng imahe upang maipakita sa mga prospective na investor sa lalong madaling panahon. Nagtrabaho sila araw at gabi nang walang tigil sa loob ng 3 buong araw upang perpekto ang pagnanakaw ng pinakamalaking ideya. Sa araw ng mahalagang pagpupulong na nakaayos na, dumating si Gabriel at Lara sa isang espesyal na silid ng pagpupulong sa isa sa mga pinakamarangyang hotel sa sentro ng lungsod. Nagtagumpay sila sa pag-aayos ng appointment sa mga kinatawan ng isang dambuhalang kumpanya ng pamumuhunan mula sa ibang bansa na naghahanap ng malalaking pagkakataon sa negosyo sa kanilang lugar. Nakasuot si Gabriel ng kanyang pinakamagandang suot na suit upang magmukhang napakakumbinsido, samantalang kasama niya si Lara na may napakagandang at nakakaakit na hitsura. Sa kabilang dulo ng malaking mesa na gawa sa makapal na kahoy, ay nakaupo ang 3 lalaking dayuhan na kinatawan ng kumpanya ng pamumuhunan. Ang kanilang mga mukha ay tila matigas, seryoso, at propesyonal ng walang ngiti. Nakatayo si Gabriel ng may kumpiyansa at sinimulan niyang ipaliwanag ang disenyo ng Diamond Resort na may napakakumbinsidong paraan ng pagsasalita. Ipinaliwanag niya ang bawat bahagi ng drawing ng layout ng gusali, ang plano upang akitin ang matatalinong customer ng matataas na klase, at ang garantiya ng pagdoble ng kita
sa maikling panahon sa mga investor. Napakabuti ng pananalita ni Gabriel at masigla na parang ang henyong ideya ay nagmula talaga sa kanyang sariling isip mula sa simula. Naglakas loob pa nga siyang magdagdag ng ilang huwad na pangako na pinalaki upang gawing mas kaakit-akit ang kanyang alok sa kanilang mga tainga. Ang tatlong kinatawan ng investor ay tila nagbubulungan sa isa't isa habang tumatango bilang tanda ng pagsang-ayon. Sinuri nila ang kopya ng dokumento na ibinigay ni Gabriel nang may napakaingat at malalim na tingin. Matapos ang mahabang presentasyon, ngumiti ng napakasiya ang pinuno ng kinatawan ng dayuhang investor at tumayo upang makipagkamay kay Gabriel. Nang mahigpit, napakagaling at kasiya siya ng iyong paliwanag, Ginoong Gabriel. Hindi pa talaga namin nakikita ang ganitong kalakas at ligtas na disenyo ng negosyo sa lugar na ito. Ang aming kumpanya ay labis na interesado at sumasang-ayon na magbigay ng buong pondo para sa iyong dambuhalang proyekto nang walang pag-aalinlangan. Kami ang magpondo sa lahat ng pangangailangan sa pagtatayo mula sa paunang yugto ng pagbubukas ng lupa hanggang sa ganap na maitayo at mapatakbo ang gusali. Nang marinig ang ganap na pahayag ng pagsang-ayon, naramdaman ni Gabriel na lumulutang siya sa ere. Nagtagumpay siya sa panloloko sa kanilang lahat. Nailigtas niya lang ang kanyang pangalan at ang kanyang kumpanya mula sa bingit ng kakilakilabot na pagkasira at binuksan ang malawak na daan patungo sa mas malaking kayamanan kaysa dati. Tiningnan niya si Lara na may tinging puno ng ganap na tagumpay, na parang tinatawanan ang banta ni Aurora, na sa tingin niya ngayon ay wala nang silbi sa kanilang buhay. Matapos isara ang pulong na iyon, na may mainit na pakikipagkamay at yakap ng pagkakaibigan mula sa mga investor, lumabas sila sa prestihiyosong silid ng pulong. Malakas na nagtawanan si Gabriel at Lara sa pasilyo ng gusali na nagdiriwang ng tagumpay ng kanilang krimen at panlilinlang. Sa oras na sila ay nalulunod sa huwad na kaligayahan at pagmamataas na iyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lara sa kanyang bag na nagpapahiwatig ng isang mensahe. Nakalalabas lang, huminto sandali si Lara. Binuksan ang screen ng kanyang telepono at nakita ang isang mensahe na isinulat mula sa isang hindi kilalang numero. Napakamaikli ng mensahe. Ngunit kung bakit ang mga salita ay nagpatindig ng balahibo ni Lara nang basahin niya ito ng paulit-ulit. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng maikling pangungusap. Nalunok na ang pain. Kumunot ng malalim ang noo ni Lara. Sinisikap na alamin kung sino ang misteryosong nagpadala at kung ano ang kanyang layunin. Gayunpaman, dahil ayaw niyang sirain ang kanilang masayang kapaligiran sa araw na iyon, ipinalagay niya na ito ay isang maling mensahe mula sa isang tao. At agad itong binura mula sa screen, nang hindi man lang sinasabi kay Gabriel ang tungkol sa kakaibang pangyayari na iyon. Kinaumagahan, pagkatapos ng pulong na itinuring na napakatagumpay, dumating si Gabriel sa kanyang opisina na may matatag na hakbang, nakabusangot ang dibdib, at nakataas ang baba. Pakiramdam niya ay muling bumangon siya bilang isang hari na may kontrol sa kanyang sariling mundo. Ang mga empleyado na kahapon ay nagtatakbuhan ng balisa at takot dahil sa banta ng utang, ay tinitigan siya ngayon ng may paggalang at bagong pag-asa. Agad na inutusan ni Gabriel ang kanyang tagapamahala ng pananalapi na huwag nang mag-alala sa tumpok ng mga utang ng kumpanya na sinisingil ng bangko. Dahil sa lalong madaling panahon, bilyong piso ang papasok sa kanilang pangunahing account at babayaran ang lahat. Sinabi niya na naka-schedule siya ng isang napakahalagang follow-up meeting sa mga dayuhang investor ngayong tanghali din upang formal na lagdaan ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Saktong oras na ipinangako, pumasok ang mga kinatawan ng dayuhang investor sa opisina ni Gabriel na may dalang malaking maleta na naglalaman ng tumpok ng mga kasunduan na mukhang napakakapal at mabigat. Umupo sila sa tapat ni Gabriel at Lara sa marangyang pangunahing opisina ng kumpanya. Binuksan ng pinuno ng kinatawan ang maleta at kinuha ang 12-dosenang pahina ng papel na puno ng maliliit, siksik at komplikadong legal na lengguwahe. Pagkatapos ay inilagay ito sa mesa sa harap ni Gabriel. Ipinaliwanag ng pinuno na may seryosong mukha
na dahil sa kasalukuyan ang kumpanya ni Gabriel ay nasa panahon ng napakahinang antas ng pagtitiwala sa mata ng lokal na pagbabangko. Dahil sa naunang pagbawi ng suporta, ang nagbibigay ng pondo ay nangangailangan ng ganap na garantiya na mas malaki at mas mahigpit kaysa sa karaniwang kasunduan. Ginoong Gabriel, ang sariwang pondo na ibubuhos namin sa inyong kumpanya ay napakalaki at may mataas na panganib. Kailangan namin ng ganap na legal na proteksyon ng walang butas. Sa mahabang kasunduan na ito ay nakasulat ang isang mandatoryong kondisyon na kayo ay handa at may kamalayan na isasangla ang lahat ng inyong mahahalagang ari-arian sa amin. Saklaw ng kondisyong ito ang lahat ng share ng pagmamay-ari ng kumpanya, sertipiko ng gusali ng opisina, titulo ng lupa ng pribadong pag-aari, hanggang sa inyong pangunahing tirahan at lahat ng nilalaman nito. Ang lahat ng ito ay para lamang sa formalidad ng garantiya sa panahon ng paunang konstruksyon. Kapag nagsimula ng pumasok ang malaking kita sa unang buwan ng pagpapatakbo ng lugar, ibabalik agad ang lahat ng garantiyang ito at malaya sa lahat ng legal na demanda gaya ng dati. Paliwanag ng pinuno ng kinatawan sa isang napakalma at patag na tono, ngunit puno ng nakakumbinsing bitag. Natahimik si Gabriel nang medyo matagal habang tinititigan ang makapal na tumpok ng mga papel. May kaunting malamig na pagdududa ang biglang sumingit sa kanyang mapagmataas na puso. Ang pagsangla ng lahat ng natitirang ari-arian niya ay isang napakapanganib na pagtaya sa buhay at kamatayan. Kung may kahit na anong maliit na pagkakamali sa proseso ng pagtatayo na pumipigil sa kita, mawawala talaga sa kanya ang lahat. Kasama na ang kanyang sariling bahay at ang buong kumpanya ay kukumpiskahin. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina ng kasunduan nang makita ang maraming clause ng parusa at demanda para sa pinsala na nakasulat doon. Ang kanyang mga mata ay biglang napatingin sa isang espesyal na clause na napakalinaw na nagsasaad na ang paglabag sa copyright ng isinumiteng disenyo ay magkakaroon ng agarang multa na 100 beses ng kabuuang halaga ng pondo na ibinigay ng nagbibigay ng pondo. Nilunok ni Gabriel nang nahihirapan. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang buong disenyo ng konstruksyon ay purong ninakaw mula sa pag-iisip ni Aurora. Nang makita ang nanginginig na kamay ni Gabriel na humahawak sa panulat at pumirma sa papel, agad na lumapit si Lara at bumulong ng mga nakakalasong salita sa tainga ng lalaking nagsisimulang matakot. Sir Gabriel, huwag kang maging duwag sa sandaling nasa harap na ng iyong mga mata, ang malaking tagumpay. Alalahanin mo ang lahat ng pagpapahiya at mapanghamak na pagtrato na natanggap mo mula kay Aurora at Ginoong Hernandez kagabi. Nagtatawanan sila na naghihintay na ikaw ay maghirap at maging pulubi sa kalye na walang patutunguhan. Kung pipiliin mong umatras at tanggihan ang kasunduan na ito ngayon, ikaw ay tuluyang masisira at magiging tampulan ng tawanan nila magpakailanman. Bukod pa rito, sino ang makakaalam na ang henyong disenyong ito ay hindi talaga iyo? Hindi kailanman inirehistro ni Aurora ang ideyang ito ng pormal sa batas. Ito ang nag-iisang gintong pagkakataon upang patahimikin ang mayabang mong dating asawa at ipakita sa mundo na ikaw ay mas magaling, mas mayaman, at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang panunulsol ni Lara tungkol sa kasiyahan ng paghihiganti kay Aurora ay nagtagumpay na muling buhay ng apoy ng pagmamataas ni Gabriel na sandaling namatay. Ayaw niyang magmukhang mahina at duwag, lalo na sa harap ng mga dayuhang investor na handang bigyan siya ng napakalaking halaga ng salapi. Ang kanyang pagmamataas bilang isang pinuno ay nagtagumpay sa natitirang bahagi ng kanyang pag-iisip. Gamit ang kanyang kanang kamay, na bahagyang nanginginig dahil sa halo ng takot at tuwa. Huminga ng napakahaba si Gabriel. Kinuha ang mamahaling panulat mula sa mesa, at pagkatapos ay nilagdaan ang bawat sulok ng kasunduan na ibinigay. Bulag niyang nilagdaan ang 12-dosenang pahina ng papel, nang hindi binabasa ng mas malalim ang mga nakatagong pangungusap, na ngayon ay pormal na nagtatali sa kanyang leeg, sa isang nakamamatay na bitag na hindi maaaring kanselahin.
Isang malaking kasunduan ang opisyal na naganap sa pagitan natin ngayon, Ginoong Gabriel. Ang pondo para sa paunang yugto ng konstruksyon ay agad na ililipat sa espesyal na account ng inyong kumpanya, pinakamatagal bukas. Sabi ng pinuno ng investor habang nakangiting-ngiti, mahigpit na nakipagkamay kay Gabriel, at agad na inayos ang lahat ng dokumento ng kasunduan pabalik sa maleta. Nang umalis ang mga kinatawan ng investor sa kanyang opisina, sumigaw si Gabriel ng napakalakas upang ipahayag ang kanyang matinding tuwa. Niyakap niya ang baywang ni Lara at inangat ang babae. Inikot-ikot sa kanyang opisina. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa isang malaking labanan, laban sa masamang kapalaran, at pinatunayan na hindi siya masisira. Buong kasiyahan niyang inilarawan sa isip ang mukha ni Arsimi. Aurora na umiiyak at nagmamakaawa kapag nakita niya si Gabriel, na matagumpay na nagtatayo ng higanteng proyekto, nang walang anumang tulong mula sa kanya. Dahil sa labis na pakiramdam na makapangyarihan, walang talo, at puno ng kumpiyansa, agad na lumabas si Gabriel sa silid, at inutusan ng lahat ng kanyang tauhan, na hanapin at arkilahin ang pinakamalaki at pinakamararangyang banquet hall sa sentro ng lungsod. Buo ang kanyang loob na magdaos ng malaking pagdiriwang ngayong gabi din, upang ipahayag ang muling pagbangon ng kanyang kumpanya sa lahat ng kanyang kasamahan sa negosyo, sa mga opisyal ng bangko na tumanggi sa kanya at sa lahat ng kanyang kalaban. Hindi lang doon nagtatapos ang pagpaplano niya. May masama siyang balak sa kanyang isip upang sirain ang moral ni Aurora. Hiniling niya sa isa sa kanyang pinagkakatiwalaang empleyado na gumawa ng isang espesyal na imbitasyon na pinalamutian ng marangya, at ipadala ito ng direkta ng walang tagapamagitan sa reception desk ng opisina ni Ginoong Hernandez. Ang espesyal na imbitasyon ay personal na ipinadala kay Aurora bilang isang panauhing pandangal. Sa loob ng imbitasyon, inilagay ni Gabriel ang kanyang sariling sulat kamay na puno ng panunuya at paghamak. Malinaw niyang isinulat na inaanyayahan niya ang kanyang dating asawa na dumalo upang makita mismo kung paano nakamit ng isang tunay na lalaki ang bilyon-bilyong tagumpay sa kanyang sariling kakayahan nang hindi nangangailangan ng kahit na anong pera at awa mula sa isang babae. Gusto niyang sirain ang natitirang pagpapahalaga sa sarili ni Aurora sa harap ng lahat ng kanyang mga inimbitahang bisita sa isang lugar na malayo roon. Sa loob ng pangunahing opisina na matatagpuan sa pinakamataas na palapag, pumasok si Ginoong Hernandez na may dalang imbitasyon, na may palamuting laso, nakalalabas lang. Kalmado siyang lumakad at inilagay ang imbitasyon sa mesa ni Aurora. Boss, ngayong araw, si Gabriel naman ang nagpadala ng imbitasyon para sa inyo. Nagdaos ang hangal na lalaking iyon ng isang napakalaking pagdiriwang ngayong gabi upang ipagmalaki ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Nakalalagdaan lang niya, kasama ang ating lihim na kumpanya, ng tagapamagitan na nagpapanggap bilang mga kinatawan ng dayuhang investor. Talagang pumasok siya sa bitag na ginawa natin, nang walang kahit na anong pagdududa. Formal na niyang isinangla ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian, lupa, at kumpanya. Eksakto tulad ng binalak ninyo. Mula sa simula, dahan-dahang binuksan ni Aurora ang imbitasyon at binasa ang sulat kamay ni Gabriel na puno ng panunuya at murang pagmamataas. Isang malamig na ngiti na napakahiwaga at nagbabanta ang dahan-dahang lumabas sa mga labi ni Aurora. Inilagay niya ang imbitasyon pabalik sa mesa at tinitigan si Ginoong Hernandez na naghihintay ng kanyang utos. Ang mga mata ni Aurora ay hindi nagpakita ng sumisiklab na galit, kundi ng ganap na katahimikan ng isang tunay na mang-angaso na nakakakita ng kanyang biktima na maligayang naglalakad sa kulungan ng pagkatay ng kusang loob ng walang pilitan. Ang lalaking iyon ay napakadaling hulaan ang pag-iisip, ang kanyang pagmamataas at katangahan, ang pinakamatulis at pinakamabisang sandata upang sirain ang kanyang sarili mula sa loob. Sabi ni Aurora sa isang napakahinang boses, matalim at puno ng awtoridad. Hernandez. Agad na ihanda ang lahat ng ebidensya ng paglustay ng pera ng kumpanya
na lihim na ginawa ng kanyang sekretarya. Ihanda rin ang orihinal na titulo ng lupa ng proyekto, na inaangkin niya kasama ang balidong ebidensya ng pagpaparehistro ng copyright ng lahat ng disenyo ng Diamond Resort. Naganap na pag-aari ko sa legal na paraan. Ngayong gabi ay dadalo tayo sa kanyang masaganang pagdiriwang. Hahayaan natin ang lalaking iyon na lumipad ng mataas sa ulap nang may pagmamataas upang kapag pinutol natin ang kanyang mga pakpak, siya ay babagsak sa lupa at ang kanyang mga buto ay madudurog hanggang sa hindi na muling mabuo. Dumating ang gabi. Ang malaking banquet hall na inarkila ni Gabriel ng mahal ay puno ng mga negosyante, direktor ng bangko, at mga opisyal ng rehiyon na dati nang pinutol ang pakikipagtulungan sa kanya dahil sa takot. Dumating silang lahat dahil sa matinding pagtataka nang marinig ang balita na ang kumpanya ni Gabriel ay mahiwagang nakakuha ng napakalaking dayuhang pondo sa loob ng isang araw. Nakatayo si Gabriel at Lara na magkatabi sa isang maliit na entablado na pinalamutian ng maliliwanag na ilaw. Tinatanggap ang lahat ng papuri at pakikipagkamay mula sa mga bisita na may nagniningning na mukha na puno ng pagmamalaki. Sadyang nagsuot si Lara ng damit na puno ng labis na alahas upang ipakita ang kanyang pinakamataas na posisyon sa tabi ng bagong pinuno. Silang dalawa ay malayang tumatawa at pakiramdam nila ay nasa tuktok sila ng kaluwalhatian ng mundo. Nang hindi man lang namamalayan na ang orasan ay mabilis na tumatakbo patungo sa sandali ng kanilang ganap na pagbagsak. Sa gitna ng ingay at tawanan sa pagdiriwang, dalawang malaking pintuan ng pangunahing silid kainan ay biglang bumukas ng malawak mula sa labas. Lahat ng inimbitahang bisita ay sabay-sabay na lumingon sa pasukan at biglang huminto ang mga usapan. Nagiiwan ng isang tensyonadong katahimikan. Kalmadong pumasok si Aurora sa silid kainan. Ang kanyang hitsura ngayong gabi ay ibang-iba sa gabi ng nakaraang pagbubukas. Nakasuot siya ng eleganteng mahabang gown na may belo na napakagandang, malinis, at nagpapamalas ng matinding kapangyarihan nang hindi na kailangang magpakita ng anumang alahas. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit puno ng ganap na kumpiyansa. Sinamahan siya ng figura ni Ginoong Hernandez at ng isang hanay ng mga personal na guwardiya na napakaingat na nagpapanatili ng distansya sa likod niya. Agad na nakuha ng presensya ni Aurora ang atensyon ng lahat ng tao sa malaking silid. Tiningnan ni Lara ang presensya ni Aurora mula sa malayo na may tingin na puno ng galit at inggit. Samantalang ngumiti nang pahilig si Gabriel na puno ng tagumpay, naghihintay ng gintong pagkakataon upang ipahiya ang kanyang dating asawa sa entablado ngayong gabi. Agad na nagbago ang kapaligiran sa loob ng banquet hall at naging napakatahimik nang lumakad si Aurora sa pangunahing pintuan. Lahat ng mata ng mga bisita na kaninang nakatuon sa entablado ay tuluyang lumipat sa babaeng naglalakad ng may ganap na paggalang. Hindi pinansin ni Aurora ang mga tinging puno ng pagtatanong mula sa daan-daang pares ng mata sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang lumakad sa pasilyo na nabuo mula sa kumpulan ng mga inimbitahang bisita na kusang loob na umalis upang magbigay ng daan. Ang bawat hakbang niya ay nagpakita ng napakatakot na katahimikan, isang katahimikan na tanging ang tunay na pinuno lamang ang nagtataglay, na alam na ang buong laro ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa likod niya, sumusunod si Ginoong Hernandez na may tuwid at maingat na postura, nagbibigay ng ganap na proteksyon, na walang sinumang inimbitahang bisita, ang naglakas loob na hamakin ang presensya ni Aurora ngayong gabi. Sa pangunahing entablado na pinalamutian ng maliliwanag na ilaw, mahigpit na hawak ni Gabriel ang isang mikropono. Sa una, ay medyo nagulat siya, na naglakas loob talaga ang kanyang dating asawa na dumalo sa kanyang imbitasyon. Ngunit ang pagkabigla na iyon ay mabilis na napalitan ng isang pahilig ng ngiti na puno ng matinding pagmamataas. Pakiramdam niya ay ito na ang rurok ng kanyang tagumpay. Nais niyang ipakita kay Aurora na kahit walang tulong mula sa babae, mas mataas ang kanyang mararating at makakakuha siya ng dambuhalang investor sa kanyang sariling kakayahan. Sa tabi niya, tinitigan ni Lara si Aurora na may matalim na tingin na puno ng galit at inggit. Sadyang idinikit ni Lara ang kanyang katawan sa braso ni Gabriel
Ipinapakita ang kanilang kalapitan upang pukawin ang damdamin ni Aurora sa harap ng maraming tao. Magandang gabi po sa inyong lahat, at lalong-lalo na, maligayang pagdating sa aking dating asawa na naglaan ng oras upang dumalo ngayong gabi. Sabi ni Gabriel, sa pamamagitan ng mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking silid. Lubos akong nagpapasalamat sa pagdating mo ngayong gabi, Aurora. Gusto kong makita mo mismo kung paano ang isang lalaki na minsan mong itinuring na mababa at itinapon ay nakatayo na ngayon sa rurok ng tagumpay sa kanyang sariling pawis. Gusto kong patunayan na ang iyong banta kagabi ay wala ng silbi sa aking kinabukasan. Ang ilang inimbitahang bisita ay tila nagbubulungan nang mahina nang marinig ang napakatapang at mapanghamak na anunsyo. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng relasyon ng dalawang iyon. Ngunit ang mga salita ni Gabriel ay tila puno ng hamon. Huminto si Aurora sa gitna mismo ng banquet hall. Nakatayo sa isang distansya na sapat na malapit sa gilid ng entablado. Diretso niyang tinitigan ang mga mata ni Gabriel nang hindi kumukurap. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng kalungkutan. Walang sumisiklab na galit. Tanging isang blankong tingin na lalong nagpapahirap sa sinumang nakakakita nito. Magpatuloy ka lang sa iyong programa, Gabriel. Hindi ako pumunta dito upang makinig sa mga walang kwentang bagay tungkol sa nakaraan. Pumunta lang ako para mag-enjoy sa pangunahing palabas na inihanda mo ngayong gabi. Huwag mo akong pansinin. Hayaan mong makita ng lahat ang gusto mong ipakita sa mundo. Sagot ni Aurora na may napakalma ngunit malakas na boses nang hindi nangangailangan ng mikropono. Nang marinig ang sagot na tila isang pagkatalo, dahan-dahang tumawa si Lara at lumapit sa mikropono na hawak ni Gabriel. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Aurora. Dumating sa ganitong marangyang pagtitipon para lang saksihan ang lalaking nagtapon sa iyo na nagkamit ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Mas mabuti pang malaman mo ang iyong lugar at tingnan mong mabuti kung paano gumagana ang tunay na kayamanan. Pagkatapos ng gabing ito, si Ginoong Gabriel ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao na hindi mo na kailanman maaabot. Ngumiti lang si Aurora ng napakabahagya. Isang ngiti na nagtatago ng madilim na misteryo. Muling hinila ni Gabriel ang kanyang mikropono. Sanyasan niya ang isang empleyado sa sulok ng silid na patayin ang ilang ilaw upang ang atensyon ng lahat ay ganap na nakatuon sa higanteng puting screen na nasa likod ng entablado. Hawak niya ang isang maliit na remote control sa kanyang kamay upang mag-play ng mga larawan na inihanda niya kasama si Lara. Mga kagalang-galang na bisita. Ngayong gabi ay hindi lamang ko ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng aking kumpanya, kundi iaanunsyo ko rin ang pinakamalaking disenyo ng pagtatayo sa buong kasaysayan ng lungsod na ito. Inihahandog ko sa inyong lahat ang obra maestra ng aking sariling pag-iisip, ang Diamond Resort. Sigaw ni Gabriel na may napakalakas at masiglang boses. Pagkatapos ay pinindot niya ang pindutan sa remote control sa kanyang kamay, nang may napakakumbinsidong galaw. Kumurap sandali ang higanteng puting screen sa likod niya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakaliwanag na larawan. Pinigilan ng mga inimbitahang bisita ang kanilang hininga. Naghahanda upang makita ang ipinangakong marangyang gusali. Ibinuka ni Gabriel ang kanyang dalawang kamay. Nang malawak ng hindi lumingon sa likod, naghihintay ng malakas na palakpakan mula sa kumpulan ng mga mayayaman. Ngunit hindi palakpakan ang nakuha niya. Nagbago ang kapaligiran sa silid at naging napakatahimik. Narinig lamang ang tunog ng paghinga nang may gulat mula sa ilang inimbitahang bisita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao ng may pagkalito. Itinuturo ang malaking screen na may mukhang puno ng pagtatanong. Dahil nakaramdam ng may kakaiba sa reaksyon ng kanyang mga manunood. Sa wakas ay ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay at lumingon sa likod upang tingnan ang larawan na nakadisplay sa screen. Biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay dumaloy pabalik ang kanyang dugo mula sa dulo ng kanyang paa hanggang sa kanyang ulo. Ang larawang lumabas sa malaking screen ay hindi ang disenyo ng kanyang marangyang resort, kundi isang malaking kopya ng talaan ng paglipat ng pera sa bangko. Malinaw na ipinakita ng talaan
ang 12-dosenang mga lihim na transaksyon ng paglipat ng pondo mula sa account ng kanyang kumpanya patungo sa personal na account sa ilalim ng pangalan ni Lara. Ang mga numerong nakasulat doon ay nakakagulat. Umabot sa bilyon-bilyong piso ang lihim na nilustay sa loob ng nakaraang ilang buwan. Ano ba ito? Sino ang naglakas loob na gambalain ang aking presentasyon? Patayin ang screen ngayon din. Sigaw ni Gabriel na nataranta habang paulit-ulit na pinipindot ang mga pindutan sa kanyang remote control ng marahas. Ngunit ang remote control ay tila patay at hindi man lang tumugon. Si Lara na nakatayo sa tabi niya ay agad na namutla na parang patay. Nanginginig ang buong katawan niya nang makita ang lihim ng kanyang krimen na nakadisplay sa harap ng daan-daang pares ng mata ng mahahalagang bisita. Umurong siya nang dahan-dahan palayo kay Gabriel. Sinusubukan niyang itago ang kanyang mukha mula sa mga spotlight. Tinitigan ni Gabriel si Lara na may tingin na hindi makapaniwala. Nalaman niya lang na sa lahat ng panahong ito, ang babaeng palagi niyang ipinagmamalaki ay lihim na nag-ubos ng kayamanan ng kanyang kumpanya. Nang walang awa, hindi pa natapos ni Gabriel ang kanyang galit kay Lara. Muling kumurap ang higanteng screen at automatikong lumipat sa susunod na larawan. Sa pagkakataong ito, ang larawang lumabas ay nagpatigil sa paghinga ni Gabriel. Ito ay isang kopya ng titulo ng lupa na balido mula sa ahensya ng gobyerno. Ang lupa na may lawak na 12-dosenang ektarya ay ang pangunahing lokasyon na pinlano ni Gabriel upang itayo ang kanyang dambuhalang proyekto. Gayunpaman, ang pangalan ng may-ari na nakalimbag ng malaki at malinaw sa legal na titulo ay hindi ang pangalan ng kumpanya ni Gabriel, kundi nakasulat ang buong pangalan ni Aurora. Agad na naging magulo ang lahat ng inimbitahang bisita. Nagsimula silang magkaroon ng kamalayan na mayroong malaking panloloko na nabubunyag sa entablado ng pagdiriwang. Umurong si Gabriel ng ilang hakbang hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa screen. Tinitigan niya si Aurora na nakatayo pa rin ng kalmado sa gitna ng silid na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, natanto ng lalaki ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Wala pa siyang napanalunan. Kalalabas lang niya sa pinakamalalim na bitag, na hinukay, at perpektong inihanda ng kanyang dating asawa. Lalong hindi makontrol ang ingay sa loob ng banquet hall. Nagsimulang maglabas ng mga salita ng pagkabigo at panunuya ang mga inimbitahang bisita sa entablado. Ang ilang malalaking negosyante na sa una ay balak magbigay ng pagbati, ay tinitigan na ngayon si Gabriel ng may pandidiri at paghamak. Napagtanto na ang lalaki ay hindi hihigit sa isang sinungaling na pinahiya sa publiko. Nakatayo si Gabriel na parang estatwa sa entablado. Mahigpit pa rin niyang hawak ang remote control na wala ng silbi. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig upang magbigay ng huwad na paliwanag, upang iligtas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ang kanyang vocal cords ay tila naputol at hindi makapaglabas ng kahit isang salita. Ang kanyang isip ay gumuho nang makita ang dalawang nakamamatay na ebidensya na nagpakita ng paulit-ulit sa higanteng screen sa likod niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Ginoong Hernandez, lumampas kay Aurora, at umakyat sa mga baitang ng entablado nang may buong autoridad. Sa likod mismo ni Ginoong Hernandez, ilang lalaking nakasuot ng uniporme ng tagapagpatupad ng batas at ilang abogado ang pumasok sa silid. Sinisigurado ang lahat ng labasan upang walang sinuman ang makatakas mula sa pinangyarihan. Ang pagdating ng mga tagapagpatupad ng batas ay biglang nagpatigil sa kaguluhan ng mga inimbitahang bisita. Lahat sila ay umatras at nagbigay ng espasyo upang tensiyonadong tingnan ang paghatol na ipapataw sa mapagmataas na lalaki sa entablado. Nilapitan ni Ginoong Hernandez si Gabriel na nanginginig ng husto. Agad at matatag niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Gabriel. Nakaharap ang lalaking may edad sa kumpulan ng mga inimbitahang bisita na may matatalim na tingin na kayang patahimikin ang libu-libong tao ng sabay-sabay. Mga kagalang-galang na bisita, humihingi ako ng inyong atensyon sandali. Ang boses ni Ginoong Hernandez ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pagdiriwang ngayong gabi ay isang malaking panloloko na binalak ng walang utang na loob na lalaking ito.
Sadyang ninakaw ni Gabriel ang isang obra maestra ng disenyo ng negosyo na legal at opisyal na nakarehistro sa ilalim ng copyright ni Ginang Aurora. Hindi lang pagnanakaw ang ginawa ng lalaking ito, kundi naglakas loob din siyang pumirma ng isang malaking kasunduan gamit ang lupa na hindi naman niya pag-aari. Tulad ng nakikita ninyo sa screen, ang lupain na may lawak na 12-dosenang ektarya ay ganap na pag-aari ni Ginang Aurora. Tinitigan ni Gabriel si Ginoong Hernandez na nanlalaki ang mga mata. Mabilis ang kanyang hininga. Hindi totoo. Ang disenyong iyon ay sa akin. Ako ang nakakita niyon sa imbakan sa ilalim ng opisina ko. Kayo ay nakikipagsabwatan upang sirain ako sa pamamagitan ng pagpeke sa lahat ng dokumentong ito. Sigaw ni Gabriel na nagtatanggol sa sarili ng walang silbi. Dahan-dahang lumingon si Ginoong Hernandez kay Gabriel na may tingin na mapanghamak. Kinuha niya ang isang kopya ng dokumento mula sa kanyang suit at binuksan ito sa harap ng mukha ni Gabriel. Kinikilala mo ba ang dokumento ng kasunduan sa pakikipagtulungan na nilagdaan mo sa kinatawan ng dayuhang investor kaninang tanghali, Gabriel? Lubos kang ipinagmamalaki at abala sa pagdiriwang ng iyong tagumpay hanggang sa hindi mo man lang namalayan kung sino talaga ang kinatawan ng investor na iyon. Ang dayuhang kumpanya na sumang-ayon na magbigay ng bilyong piso ay isang kumpanya lamang na nilikha ni Ginang Aurora. Kalalagdaan mo lang ng isang kasunduan sa utang na nagtatali sa iyo sa iyong dating asawa, na parang tinamaan ng napakalakas na kidlat. Naging matigas ang katawan ni Gabriel. Mabilis niyang binasa ang maliliit na sulat sa kopya ng kasunduan. Ang kanyang isip ay lumipad sa babala ng multa na nakasulat sa clause ng kasunduan. Ang parusa na 100 beses ng halaga ng pamumuhunan ay agad na ibabagsak kung may paglabag sa copyright. Nakasulat ng napakalinaw sa legal na kasunduan. Patuloy ni Ginoong Hernandez, nang walang awa, kung mapapatunayang may paglabag sa copyright ng isinumiteng disenyo. Ang nanghihiram ng pondo ay obligadong magbayad ng agarang multa na 100 beses ng halaga ng kapital na pinlano. Dahil isinangla mo ang lahat ng iyong ari-arian, ang iyong kumpanya, ang iyong mga shares, ang gusaling ito, hanggang sa iyong tirahan bilang garantiya. Sa sandaling ito, ang lahat ng iyong ari-arian ay formal na kukumpiskahin sa legal na paraan upang bayaran ang multa na iyon. Wala ka ng anuman, Gabriel. Nawala ang iyong kumpanya, naubos ang iyong kayamanan, at mayroon kang bilyong utang na magpapabulok sa iyo sa bilangguan kung hindi mo ito mababayaran. Ngayong gabi ang gabi ng iyong pinakaperpektong pagbagsak, lumabas ang mga hiyawan ng gulat mula sa bibig ng lahat ng naroroon. Walang mas nakamamatay na parusa sa mundo ng negosyo kaysa sa isang legal na bitag na nagtatali sa lahat ng ari-arian. Bumagsak si Gabriel na nakaluhod sa sahig ng entablado. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sariling buhok. Isang matinding pagsisisi ang tumama sa kanyang dibdib hanggang sa nahirapan siyang huminga. Itinapon niya ang taong nagligtas sa kanyang buhay at sa buong katangahan ay lumakad sa hukay ng kamatayan na hinukay mula sa kanyang sariling pagmamataas. Sa gitna ng kanyang pagkasira ng isip, biglang naalala ni Gabriel ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang lumingon na may namumulang mga mata patungo kay Lara. Ang babae ay dahan-dahang umaatras, bumaba sa hagdanan ng entablado mula sa madilim na bahagi. Nais niyang tumakas mula sa trahedya na iyon. Agad na sumiklab ang galit ni Gabriel sa kanyang ulo. Tumalon siya at marahas na binangga si Lara, hanggang sa matumba ang babae sa sahig. Lara, ipinagtaksil mo ako. Anong pera ang nilustay mo mula sa kumpanya ko? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Tuso na babae! Sigaw ni Gabriel habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Lara. Mukhang napakatakot ang kanyang mukha, puno ng mga ugat ng galit na nakalabas. Si Lara na halos mamatay sa takot ay sinubukang kumawala mula sa hawak ng lalaking nawalan na ng katinuan. Ngunit napakahigpit ng hawak ni Gabriel sa kanya, sa harap ng daan-daang pares ng mata na nakasaksi sa nakakahiyang pagtatalo na iyon. Sa wakas ay inalis ni Lara ang maskara ng kanyang kabaitan. Sumigaw siya bilang tugon sa mukha ni Gabriel na puno ng puot
At pagkasuklam na sa lahat ng panahong ito, ay palagi niyang itinago ng mahigpit. Bitawan mo ako! Bobong lalaki! Oo, ninakaw ko nga ang pera mo. Sa lahat ng panahong ito, gusto ko lang ang iyong kayamanan para bilhin ang sarili kong kasiyahan. Akala mo ba talaga mahal kita? Ikaw ay isang kasangkapan lamang na madaling naloko ng matatamis na pananalita. Ngayon, ikaw ay lubos na wasak at naging basura ng lipunan. Sa tingin mo ba, ay mananatili ako sa tabi mo at dadalhin ang iyong pasanin sa buhay? Sigaw ni Lara ng malakas. Nang marinig ang nakakasakit na pag-amin na iyon, agad na nawala ang lakas sa katawan ni Gabriel. Ang kamay na humahawak kay Lara ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang puso ay lubos na wasak. Ang lalaking sa lahat ng panahong ito ay laging humahanga sa katalinuhan at kagandahan ni Lara. Ang lalaking handang itapon ang kanyang legal na asawa para ipagtanggol ang kanyang kabit ay nakatanggap na ngayon ng pinakamasakit na sampal ng katotohanan. Ipinagtaksil siya, inubos ang kanyang kayamanan, at itinapon na lang kapag hindi na siya kapakipakinabang. Ginagamit ang butas ng kahinaan ni Gabriel na kasalukuyang natalo. Mabilis na tumayo si Lara. Sinipa niya ang binti ni Gabriel hanggang sa bumagsak ang lalaki sa sahig. Inayos ni Lara ang kanyang gusot na damit. Lumingon sa emergency exit na pinto nang balisa. Pagkatapos ay tumakbo nang mabilis palayo sa banquet hall. Balak niyang bumalik sa punong tanggapan bago kumpiskahin ng mga tagapagpatupad ng batas ang lahat. Upang kunin ang lihim na maleta na naglalaman ng natitirang cash mula sa kanyang pagnanakaw upang makatakas sa labas ng lungsod ngayong gabi. Nakatayo si Aurora ng tahimik sa gitna ng silid. Pinagmamasdan ang buong pangyayari ng may kalmado at hindi nagbabagong tingin. Nakita niya si Gabriel na umiiyak. Nang umiiyak, na nagdadalamhati sa kanyang pagkasira sa sahig ng entablado. Ang tunog ng pag-iyak ng mayabang na lalaki ay umalingaw-ngaw sa silid na unti-unting iniiwan ng mga inimbitahang bisita. Nagkanya-kanya ang mga inimbitahang bisita na nagmamadali. Ayaw nilang maiugnay sa kriminal na kasalukuyang nahaharap sa mabigat na kaso. Dahan-dahang lumiko si Aurora. Mabagal at matatag ang tunog ng kanyang mga hakbang. Napapalayo sa silid kainan, na ngayon ay saksi sa pagbagsak ng walang hangganang pagmamataas. Hindi pa nagtatapos ang parusa dito. Ngayong gabi, ang pinakamahabang gabi para sa kanilang dalawa. Patuloy na tumakbo si Lara, na humihingal na lumabas sa marangyang banquet hall, na ngayon ay naging karagatan ng pagdurusa para sa kanyang dating kasintahan. Ang kanyang puso ay napakabilis na tumibok, na parang gusto nitong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang kanyang tuso na isip ay napakabilis na nag-iisip ng paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Alam niya na ang mga tagapagpatupad ng batas ay agad na i-freeze ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at kukumpiskahin ang lahat ng nauugnay kay Gabriel, kasama na ang kanyang marangyang tirahan. Ngunit hindi tanga si Lara. Matagal na bago ang gabi ng pagbagsak na ito, lihim niyang kinuha ang malaking halaga ng cash mula sa account ng kumpanya at itinago ito sa isang malaking maleta na mahigpit niyang inilagay sa isang lihim na locker sa basement ng gusali ng opisina. Lubos na kumpiyansa si Lara na kung magtagumpay siyang kunin ang maleta na naglalaman ng bilyon-bilyong piso ngayong gabi din, maaari siyang agad na makatakas sa labas ng lungsod, palitan ang kanyang pangalan, at simulan ang isang bagong marangyang buhay nang hindi na umaasa sa isang hangal na lalaki tulad ni Gabriel. Ang kapaligiran sa labas ng banquet hall ay napakalamig at tahimik. Malakas na humihip ang hangin sa gabi at humampas sa mukha ni Lara na puno ng malamig na pawis. Ang kanyang makapal at mamahaling pampaganda ay nagsimulang maglaho. Nang hindi maayos, huminto siya ng isang pampublikong sasakyan na dumaraan at inutusan ng driver. Nabilisan ang pagmamaneho patungo sa pangunahing opisina ni Gabriel. Sa buong biyahe, patuloy na sumusulyap si Lara sa likod sa pamamagitan ng bintana, sinisigurado na walang sasakyan ng tagapagpatupad ng batas ang sumusunod sa kanyang pagtakas. Nanginginig ng husto ang dalawang kamay niya
habang hawak ang kanyang cellphone, handang patayin ang lahat ng komunikasyon kapag nasa kanya na ang cash. Pagdating sa madilim na parking lot ng gusali ng opisina, dali-dali si Lara bumaba. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang mga paa dahil sa paggamit ng high heels at patuloy na tumakbo sa pasilyo patungo sa basement. Napakalata at kakaunti ang ilaw sa lihim na silid ng locker. Gamit ang nanginginig pa ring kamay, kinuha ni Lara ang isang maliit na susi mula sa kanyang bag at binuksan ang isa sa mga pintuan ng bakal sa pinakadulo sulok. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang isang malaking itim na maleta na nakatago pa rin nang ligtas sa lugar nito. Hinila niya ang mabigat na maleta. Niyakap ito ng buong ginhawa at inilarawan sa isip ang malayang buhay na naghihintay sa kanya sa malayo. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kasiyahan ni Lara. Kalalabas lang niya at lumiko upang lumakad patungo sa pinto ng labasan sa basement. Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang sumindi mula sa madilim na pasilyo. Nanliit ang mga mata ni Lara dahil sa silaw at agad na huminto ang kanyang mga hakbang. Narinig ang tunog ng mga mabibigat na bota ng ilang malalaking lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sila ay isang grupo ng mga kolektor ng utang, nakilala sa kanilang kalupitan at walang awa. Umurong si Lara ng ilang hakbang na namumutla ang mukha. Kilala niya na kilala ang mukha ng lalaking nakatayo sa pinakaunahan. Sa lahat ng panahong ito, upang matugunan ang kanyang pagnanasa na magkaroon ng mamahaling gamit upang makipagkumpetensya sa kanyang mga kaibigan sa matataas na lipunan. Hindi lang pera mula sa kumpanya ni Gabriel ang ginamit ni Lara sa napakawalang katwiran na halaga sa mga linta na iyon. Lagi siyang nangangako na babayaran ang kanyang utang na may dobling interes. Dahil lubos siyang kumpiyansa na ang proyekto ng pagtatayo kasama si Gabriel ay magdudulot ng bilyon-bilyong piso. Ngunit ang balita tungkol sa pagbagsak ni Gabriel ngayong gabi ay tila mas mabilis na kumalat kaysa sa hangin. Ayaw kumuha ng panganib ang mga taga-kolekta ng utang na mawala ang kanilang pera at agad na hinabol si Lara sa kanyang taguan. Saan ka pupunta ngayong gabi? Sinungaling na babae. Tanong ng pinuno ng taga-kolekta ng utang na may malalim na boses na umalingaw-ngaw ng nakakatakot sa basement. Narinig namin ang balita na ang iyong pinagkukunan ng pera ay kalalabas lang na nawasak at kinumpis ka ng batas. Akala mo ba ay madali mong matatakasan ang aming pera nang walang pananagutan? Nilunok ni Lara ng nahihirapan, nang hina ang kanyang mga binti. Niyakap niya nang mas mahigpit ang kanyang maleta. Pakiusap, bigyan ninyo pa ako ng kaunting oras. Tapos na ang lalaking nagngangalang Gabriel. Ngunit mayroon pa akong maraming pera sa maleta na ito. Kunin ninyo na lang ang buong nilalaman ng maleta na ito. Mas malaki ang halaga nito kaysa sa kabuang utang ko sa inyo. Basta hayaan ninyo akong umalis sa lungsod na ito. Nang ligtas ngayong gabi din, nang hindi namamalayan ni Lara, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang lumitaw ang anino ng isang lalaki mula sa likod ng isang makapal na pylon ng konkreto. Si Gabriel, nakalalabas lang pansamantala ng mga awtoridad upang maghintay ng karagdagang pagsisiyasat bukas, ay sinundan ang mga yapak ni Lara hanggang sa basement. Napakabigat at kaladkad ang mga hakbang ni Gabriel. Wasak ang kanyang mukha. Naging tuyo na ang kanyang luha. Nag-iwan ng blankong tingin na puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit siya kay Lara na may kaunting natitirang pag-asa na ang babae ay mayroon pa ring awa at handang samahan siya sa mga mahirap na panahon na ito. Ngunit, ang narinig niya mula sa bibig ni Lara kanina ay muling nagwasak sa natitirang piraso ng kanyang puso na nabasag na. Hindi man lang napansin ni Lara ang presensya ni Gabriel. Patuloy siyang nagsalita ng mapanghamak upang iligtas ang kanyang sariling buhay sa harap ng mga taga-kolekta ng utang. Ang lalaking nagngangalang Gabriel ay ang pinakabobo at madaling manipulahin na lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya kailanman minahal. Nilapitan ko lang siya para pigain ang lahat ng kanyang kayamanan at kunin ang kanyang kapangyarihan. Itinapon niya ang kanyang legal na asawa na siyang tunay na pinagmulan ng kanyang kayamanan para lang sa akin. Ngayon,
Ang bobong lalaking iyon ay mahirap na at naging basura ng lipunan. Sa tingin ninyo ba ay sasamahan ko siya sa pagdurusa? Siyempre hindi. Iiwanan ko siya na mag-isa at mabubulok. Kunin ang maleta na ito at hayaan akong umalis. Sigaw ni Lara na may malakas na boses na umalingaw-ngaw sa mga dingding na konkreto. Nang marinig ang ganitong katapat, malupit, at walang awang pag-amin. Sa wakas ay lumabas si Gabriel mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog ng kanyang mga kaladkad na hakbang ay umakyat sa atensyon ng lahat ng nasa silid. Lumingon ang pinuno ng taga-kolekta ng utang at ngumiti ng mapanghamak. Nang makita ang pagdating ng lalaking, kalalabas lang na lubos na ininsulto. Nagulat si Lara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Gabriel na nakatayo ng ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Napakalungkot ng hitsura ni Gabriel. Marumi at gusot ang kanyang suit. Magulo ang kanyang buhok at tuluyang namatay ang tingin ng kanyang mga mata. Kaya ito ang iyong tunay na ugali, Lara. Ang boses ni Gabriel ay napakahinang, garalgal, at nanginginig ng husto. Lahat ng aking sakripisyo, ang aking damdamin, at ang aking desisyon na sirain ang aking sariling pamilya. Sinuklian mo ng ganitong kalupit na pagpapahiya at pagtataksil. Si Lara na sa una ay nagulat ay biglang umangat ang dibdib at ngumiti ng may panunuya. Hindi na niya kinailangan pang magpanggap na mabait sa harap ng lalaking nawalan na ng kanyang dignidad. Kung gayon, anong klaseng gantimpala ang inaasahan mo, Gabriel? Katapatan? Tunay na pag-ibig? Huwag mo akong patawanin. Kasing tuso mo ako. Itinapon mo si Aurora. Nang pakiramdam mo ay wala na siyang silbi sa iyo. Pareho tayong masasamang tao na nagtagpo sa parehong landas. Ang pagkakaiba lang ay mas matalino ako sa pagliligtas sa sarili, habang ikaw ay nalunod dahil sa sarili mong katangahan. Paalam, Gabriel. Magpakailanman, inihagis ni Lara ang maleta ng pera sa direksyon ng mga kolektor ng utang at sinubukang tumakbo palampas sa kanila, patungo sa emergency exit. Ngunit bago pa niya marating ang unang baitang, narinig ang malakas na sirena ng tagapagpatupad ng batas na pumutol sa katahimikan ng gabi sa labas ng gusali. Ang ilang opisyal na nakasuot ng uniforme ay pumasok sa basement at agad na kinubkob ang lugar. Lumalabas na sinusubaybayan ng mga tagapagpatupad ng batas ang paggalaw ng paglustay ng pondo mula pa sa simula, batay sa matibay na ebidensya na ibinigay ni Ginang Aurora. Ang mga kolektor ng utang na ayaw makipag-ugnayan sa mga awtoridad ay agad na inilagay ang maleta at itinaas ang kanilang dalawang kamay bilang pagsuko. Sumigaw si Lara nang histerya ng pusasa ng mga opisyal ang kanyang dalawang pulsuhan. Nagpumiglas siya at umiyak ng malakas na nagmamakaawa na pakawalan. Ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Nakatayo lang si Gabriel na parang estatwa na pinapanood si Lara, na sa pilitang kinaladkad ng mga opisyal palayo sa kanya. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang damdamin ay tuluyang namatay at nawalan ng laman. Ang lahat ng kayamanan na kanyang naipon sa pagmamataas ay nawala sa isang gabi. Ang babaeng pinaglaban niya ng buong lakas ay lumabas na isang ahas na tumuklaw sa kanya mula sa likod. Ngayon, wala na talaga siyang sinuman at wala nang babalikan. Kinumpiska ang kanyang marangyang bahay. Isinara ang kanyang kumpanya at iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Nagsimulang lumabas si Gabriel sa basement ng gusali na nanlalata ang mga hakbang. Nang humakbang ang kanyang mga paa sa labas ng kalsada, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan mula sa langit sa gabi. Ang malamig at matalim na patak ng ulan ay humampas sa kanyang katawan ng walang awa. Kumidlat, nagpaliwanag sa madilim na langit. Sinamahan ng tunog ng kulog na nakakabingi. Naglakad si Gabriel ng walang direksyon sa ilalim ng buhos ng ulan at bagyo. Basa ang kanyang mga sapatos sa putik na tubig. Ang bawat hakbang niya ay parang paghihirap na humihiwa sa kanyang kalooban. Sa gitna ng ginaw na tumatagos sa buto, muling bumalik ang alaala ng kanyang nakaraan sa mga matatamis na alaala noong una siyang nagsimula ng negosyo. Alaala ni Aurora na palaging nagluluto ng mainit na pagkain para sa kanya.
ang babaeng palaging nakangiti sa kanyang pag-uwi, at ang malambot na kamay na lihim na palaging sumusuporta sa kanyang likod nang muntik na siyang matumba. Ang matinding pagsisisi ay tuluyang sumabog, nagwasak sa kanyang pader ng pagmamataas. Umiyak nang umiyak si Gabriel sa gitna ng tahimik na kalsada na binubuhusan ng ulan. Napagtanto niya na itinapon niya ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buhay para lang habulin ang isang tipak ng maruming bato. Nang hindi niya namamalayan, ang kanyang pagod na mga binti ay patuloy na lumakad na sumusunod sa pinakamalalim na tinig ng kanyang puso matapos maglakad ng malayo sa gitna ng bagyo sa gabi. Sa wakas ay dumating si Gabriel sa harap ng isang napakagandang gusali na napapalibutan ng matatayog na bakal na bakod. Ito ay ang pangunahing tirahan ni Aurora, kung saan ang kanyang dating asawa ngayon ay naghahari bilang tunay na pinuno. Nakatayo si Gabriel na nanginginig ng husto, nakatingin sa malaking gate na may tingin na puno ng kawalan ng pag-asa at huling pagsisisi. Patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan, nang walang senyales ng pagtigil. Malakas ang ihip ng hangin na nagliparan ng mga dahon at nagparamdam na parang tipak ng yelo ang hangin sa gabi na tumatagos sa balat. Nakatayo si Gabriel na nanginginig sa harap ng matatayog na bakal na gate na parang isang depensibong pader na hindi matatalo. Basang-basa ang kanyang damit na nakadikit sa kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay puno ng maruming putik dahil sa paulit-ulit na pagkahulog sa kalsada. Ang lalaki na ilang araw lang ang nakalipas ay nakatayo na nakabusangot ang dibdib na hinahamak ang lahat. Ngayon ay hindi nahihigit sa isang kumpulan ng balat at buto na nawalan ng lahat ng kanyang dignidad. Ang lamig at sakit sa kanyang katawan ay hindi maihahambing sa pagkasira na bumabalot sa kanyang puso. Sa natitirang lakas na mayroon siya, hinawakan ni Gabriel ang rehas na bakal ng gate. Bumagsak siya na nakaluhod sa putik na tubig sa harap mismo ng pasukan. Yumuko siya ng malalim, pinipigilan ang hindi matiis na bigat ng pagsisisi. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang tawagin ang pangalan ng babaeng labis niyang kinasasabikan ngayon. Aurora, tulungan mo ako, Aurora. Pakiusap, lumabas ka sandali. Alam kong bobo ako. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Payagan mo akong makita ang mukha mo muli, Aurora. Sigaw ni Gabriel ng buong lakas. Garalgal ang kanyang boses at halos malunod sa ingay ng ulan na bumabagsak sa lupa. Umiyak si Gabriel ng umiyak. Inuntog ang sarili niyang ulo sa rehas na bakal upang parusahan ang kanyang katangahan. Nagngalit siya at nagmakaawa sa madilim na langit. Tinawag niya ang pangalan ni Aurora. Nang paulit-ulit ng walang tigil, umaasa na mayroon pang kaunting awa sa puso ng kanyang dating asawa. Ang mga guwardiya na nagbabantay sa loob ng security post ay tiningnan lang si Gabriel na may blankong mukha. Wala silang intensyon na pagbuksan ng pinto ang taksil na iyon. Matapos ang mahabang panahon ng pagngangalit sa gitna ng bagyo, isang tunog ng bakal na makina ang narinig mula sa loob. Ang napakalaking bakal na gate ay dahan-dahang automatikong bumukas. Nag-iwan ng isang malawak na siwang. Mabilis na itinaas ni Gabriel ang kanyang mukha. Ang kanyang namumula at namamaga na mga mata ay tiningnan ng may pag-asa ang bakuran ng bahay na nililiwanagan ng mararangyang ilaw ng hardin. Mula sa malayo, dahan-dahang lumabas si Aurora mula sa pangunahing pintuan ng kanyang marangyang bahay. Naglakad siya sa daanan patungo sa gate. Napakagandang at kalmado ng kanyang mga hakbang. Sa tabi niya, lumakad si Ginoong Hernandez na sumusuporta habang hawak ang isang malaking itim na payong upang protektahan ang katawan ni Aurora mula sa patak ng ulan. Nakasuot si Aurora ng mainit at malinis na damit pambahay. Nagpapamalas ng alindog ng isang pinuno na hindi naapektuhan ng paghihirap ng labas ng mundo. Ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan ngayong gabi ay parang langit at lupa na hindi na kailanman muling magkakaisa. Nakaluhod si Gabriel sa maruming putik. Samantalang nakatayo si Aurora ng tuwid sa init at ganap na kapangyarihan. Huminto si Aurora, ilang hakbang sa harap ni Gabriel. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang dating asawa, mula ulo hanggang paa. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Napakalamig, blanko, at walang anumang damdamin ang kanyang mga mata. Ang tingin na iyon ay mas masakit para kay Gabriel
kaysa sa libu-libong sampal at panlalait. Tiningnan siya ni Aurora, na parang nakatingin sa isang patay na bagay na walang halaga. Aurora, tulungan mo ako, pag-ungol ni Gabriel, habang nakakuyom ang kanyang dalawang kamay, na nagmamakaawa sa harap ng kanyang dibdib. Lumuhod ako sa harap mo, inaamin ko ang lahat ng aking kasalanan. Nabubulagan ako ng aking sariling pagmamataas at ng panunulsol ng masamang babaeng iyon. Napagtanto ko ngayon na ang lahat ng aking tagumpay ay dahil sa iyong mga panalangin at tulong. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Aurora, pakiusap. Bawiin mo ang parusang ito. Payagan mo akong maging asawa mo muli. Nangangako ako na babayaran ko ang lahat ng aking pagkakamali at maglilingkod sa iyo sa buong buhay ko. Nagsisisi ako. Aurora, lubos na nagsisisi habang buhay. Pinakinggan ni Aurora ang lahat ng pakiusap at pag-iyak. Nang hindi man lang binabago ang kanyang ekspresyon, napakalamig ng hangin sa pagitan nila. Huminga si Aurora ng dahan-dahan. Nilalasap ang kanyang huling tagumpay. Sa lalaking minsan ay sumira sa kanyang puso. Wala nang halaga ang iyong mga luha ngayong gabi, Gabriel. Umiiyak ka hindi. Umiiyak ka dahil nawala ang iyong kayamanan at kapangyarihan. Sabi ni Aurora sa isang napakahinang boses ngunit tumagos ng direkta sa kalooban ni Gabriel. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong gabing iyon ng pagbubukas? Marahas mong hinila ang aking damit sa harap ng lahat. Dati ay pinapaalis mo ako o hinihiwalayan ng may buong pagmamataas. Lubos kang nandidiri sa aking hitsura at pinaalis ako ng walang awa. Yumuko ng malalim si Gabriel. Umuungol na pinipigilan ang hindi matiis na kahihiyan. Ngayon, ang batas ng kalikasan ang gumagana. Patuloy ni Aurora na may ganap na katatagan. Humihingi ka ng tawad matapos mong mapagtanto kung sino talaga ako. Ang pinto ng aking pagpapatawad ay sarado na. Simula pa noong gabing pinirmahan mo ang papeles ng annulment ng may tawa ng tagumpay. Ikaw ang nagtapon sa akin noon. Ngayon ako naman ang magtatapon sa iyo sa lugar na pinakaangkop para sa iyo. Huwag ka nang magpakita ng mukha sa akin. Dahil simula sa sandaling ito ay wala ka na sa buhay ko. Lumiko si Aurora. Nang walang pag-aalinlangan. Hindi na siya lumingon. Nagbigay ng senyas si Ginoong Hernandez sa mga guwardiya at ang makapal na bakal na gate ay muling gumalaw at sumara nang may malakas na kaluskos. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Sinubukang abutin ang anino ni Aurora na palayo ng palayo sa bahay. Ngunit ang tanging nahawakan niya ay ang lamig ng rehas na bakal na bumabalot sa kanya sa labas. Nang gabing iyon, sa ilalim ng buhos ng malakas na ulan, ang pag-iyak ng pagsisisi ni Gabriel ay nalibing kasama ang kanyang namatay na pagmamataas. Ang oras ay mabilis na lumipas. Nagdadala ng napakalaking pagbabago sa kapalaran ng mga taong minsan ay sumira. Kay Aurora, ang batas ng karma ay gumana ng perpekto ng walang palya. Si Lara, ang babaeng laging uhaw sa luho, ay kailangan na ngayong gugulin ang kanyang kabataan sa likod ng malamig na rehas ng bilangguan. Idineklara siyang nagkasala sa kaso ng malaking panloloko, paglustay ng pera ng kumpanya, at pagnanakaw ng mga lihim na dokumento. Wala nang mamahaling damit, wala nang nagniningning na alahas. Araw-araw siyang nakasuot ng damit ng bilanggo, kumakain mula sa bakal na tray, at nagdadalamhati sa kanyang katangahan, na sumira sa kanyang sariling buhay, para sa isang panandaliang ambisyon na humantong sa mahabang pagdurusa. Samantala, ang parusa kay Gabriel ay mas masakit kaysa sa rehas ng bilangguan upang mabayaran ang isang maliit na bahagi ng kanyang interes sa utang upang hindi makulong habang buhay. Kinumpiska ng bangko ang lahat ng kanyang ari-arian at pinilit siyang magtrabaho ng kung ano-ano. Ibinabalik siya ng kapalaran sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagmamataas. Sa gusali ng Marangyang Hotel, na dati niyang ipinagmamalaki na binuksan bilang may-ari. Ngayon, kailangan nang magsuot ni Gabriel ng uniforme ng tagapaglinis. Hawak niya ang basang-basahan araw-araw. Nililinis ang mga marmol na sahig malapit sa lobby, sa lugar kung saan niya minsan pinaalis at pinahiya ang kanyang asawa.
Tuwing may mahalagang bisita na dumadaan, kailangan ni Gabriel na yumuko upang itago ang kanyang mukha na puno ng kunot ng paghihirap. Araw-araw, nadudurog ang kanyang puso sa pagkakita ng kanyang marangyang gusali na tinatamasa ng ibang tao, samantalang siya ay isang mababang katulong lamang. Ang pagdurusa sa pag-iisip na iyon ang magiging parusa ng pagsisisi habang buhay na hindi na kailanman mabubura. Sa kabilang dako ng lungsod, maliwanag na sumikat ang araw. Sinasalubong ang isang bagong araw. Sa isang entablado ng karangalan na napakagandang pinalamutian, nakatayo si Aurora na nagpapamalas ng pambihirang alindog. Nakasuot siya ng eleganteng damit na sumisimbolo sa kanyang lakas bilang isang pinakamatagumpay na negosyanteng babae na may maliwanag at puno ng karangalan ng ngiti. Pinutol ni Aurora ang ribon ng pagbubukas para sa kanyang obra maestra ng proyekto. Ang Diamond Resort, daan-daang mahahalagang bisita mula sa iba't ibang sulok ng bansa, ang pumalakpak ng masigla, nagbibigay ng pinakamataas na paggalang. Tiningnan ni Aurora ang malayo, nakaramdam ng matinding ginhawa sa kanyang puso. Nalampasan na niya ang madilim na nakaraan, ginawa niyang pinakamalakas na sandata ang kanyang mga luha, at ngayon ay nakatayo ng matatag sa tuktok ng kadena ng buhay, bilang tunay na nanalo. Ang katarungan ay naipatupad ng napakagandang, nag-iwan ng pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan na hindi na kailanman masisira ng sinuman.